KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong Nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 781 hanggang 770. Ika-79 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 781. Mas malakas ka ba sa kanya, Faye-fan? Nang makita ni Jiang Hanji na ang pangalawang tao na tumalon sa entablado ng labanan ay si Lo Kong ng Asher Dragon Institute, ang pagkabigla ay dumaan sa kanyang mukha, ngunit mabilis na ipinagpatuloy ang kanyang kalmadong kalmado. Malamig siyang tumingin kay Lo Kong, kaya si Brother Lo Kong, narinig ko na ang 10,000 words Darani ni Brother Lo Kong ay ang pinakamalakas na sound wave technique noong sinaunang panahon. Ngayon ay isang magandang araw para makita ng sarili kong mga mata ang husay nito. Si Jiang Hanji ay palaging hindi komportable sa katotohanan na ang ranking ni Lo Kong sa High God Advancement List ay mas mataas kaysa sa kanya. Sa nakalipas na daan-daang taon, ibinubukod niya ang kanyang sarili sa paglilinang at nakatagpo ng ilang mga hindi inaasahang pangyayari na naging dahilan ng pagunlad ng kanyang lakas ng mabilis. Kumpiyansa siya na, sa kanyang kasalukuyang lakas, siya ay higit na kwalipikadong maupo ng matatag sa nangungunang tatlong ng High God Advancement List. Ngayon, sa harap ng mga master na ito mula sa iba't ibang galaxy at puwersa, siya, si Jiang Hanji, ay humanga sa kanila sa kanyang tunay na lakas. Nakita ni Lo Kong ang mabangong provokasyon sa mga salita ni Jiang Hanji. Ang kanyang walang malasakit na mukha ay biglang napalitan ng malaboyesh na ngiti dahil hindi ka makapaghintay na maranasan ang kapangyarihan ng aking 10,000 words Darani, tiyak na hindi kita iiwan na bigo. Naging malamig ang tingin ni Jiang Hanji. Hindi nagsasalita ng isa pang salita, ang mga tinte itim na mga hibla ng enerhiya ay lumabas mula sa kanyang katawan, naging mga ulap na kulay tinte na lumulutang sa kanyang paligid. Ito ang Hellfrost tactic ng Jiang family. Mukhang nalinang na nitong Jiang Hanji ang Hellfrost tactic sa ikasyam na antas, na bumubuo ng puwersa ng Hellfrost. Nagulat ang mga bisita sa ibaba. Habang nag-uusap at nagbubulungan ang mga panauhin, sa itaas ng entablado, kasama si Jiang Hanji bilang focal point, nabuo ang mga patong at patong ng itim na yelo sa entablado ng labanan, na kumakalat upang takpan ang bawat sulok. Sa isang kisap mata, ang itim na yelo ay nakarating na sa paanan ni Lo Kong. Umaba ang tingin ni Lo Kong at biglang lumabas ang lakas ng vibrating mula sa kanyang mga paa. Ang mga sinag ng gininto ang liwanag ay patuloy na sumusulong tulad ng isang alon na ibabaw ng tubig. Bago ang umalingaw-ngaw na gininto ang liwanag, ang Hellfrost na puwersa at itim na yelo ni Jiang Hanji ay hindi na makakarating sa loob ng 10 zang mula kay Lo Kong. Naningkit ang mga mata ni Jiang Hanji, ngunit sa loob-loob niya, nagulat siya. Narinig niya na kapag ang 10,000 words Darani technique ng isang tao ay umabot sa 4,000 salita, makakaipon sila ng kapangyarihan ng salita at hindi magagapi sa mga cultivator ng parehong antas. Yung golden light kanina, power ba yun word? Ibig bang sabihin ay nakakagamit na si Lo Kong ng 4,000 salita? Ang mga nanunood na bisita ay tinatalakay din ang parehong bagay na sumagi sa isip ni Jiang Hanji. Kapangyarihan ng salita. Natutunan na ni Lo Kong ang 4,000 salita ng 10,000 words Darani. Tinasabi na ang sino mang makakaipon ng kapangyarihan ng salita ay hindi magagapi sa ilalim ng High God Realm. Ang salitang kapangyarihan ay maihahambing sa God Force ng isang High God Realm Master. Matingkad na ngumiti si Lo Kong nang pumasok sa kanyang tenga ang mga salita mula sa mga bisita sa ibaba. Tumingin kay Jiang Hanji, sinabi niya, bagaman hindi mahina ang iyong Ice Frost tactic, ang iyong cultivation ay hindi pa umabot sa ika-10 major completion level, kaya hindi mo ako kalaban. Jiang Hanji, may oras pa kung atres ka ngayon sa entablado. Ang ekspresyon ni Jiang Hanji ay naging pangit, sumisigaw sa galit. Ang tinte itim na ulap sa paligid niya ay nanginginig habang siya ay agad na nilapitan si Lo Kong, na inilabas ang kanyang kamao para sa pagpatay. Ang malaking kiblak na ulap ay lumipad pasulong habang ang nakakatakot na puwersa mula sa kamao ni Jiang Hanji ay dumapo sa dibdib ni Lo Kong. Kasabay nito, naririnig ng isa ang mahinang multo na iyak.
Iyan ang Witch Ghost Feast ng sinaunang Witch Ghost Sect. May sumigaw ng malakas nang makilala ang puwersang pumutok ng kamao ni Jiang Hanji. Kamao ng mangkukulam. Tinasabing sinumang tao sa ibaba ng High God Realm na natama ng Witch Ghost Feast ay pahihirapan ng libu-libong multo na nakakapit sa kanilang katawan habang nilalamon ng mga multo ang kanilang kaluluwa na mamatay sa matinding sakit. Tigaw ng isa pang tao. Ang ibang mga bisita ay nakaramdam ng goosebumps sa kanilang mga leeg. Maging ang Asher Dragon Institute na si Chinyi ay natulala habang pinapanood si Jiang Hanji na ipinapakita ang sinaunang Witch Ghost Feast. Habang pinagmamasdan ni Lokong ang malaitim na ulap na lumiligid patungo sa kanya, hindi siya nangahas na maging pabaya. Ang mga nakakabulag na gininto ang ilaw ay sumabog mula sa kanyang katawan, pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang bibig at iniluwa ang maraming misteryosong sinaunang simbolo. Ang bawat sinaunang simbolo ay parang isang maliit na gintong bundok na naglalabas ng isang napakagandang gintong liwanag. Ang misteryosong gininto ang simbolo ay nakipagsagupaan sa puwersa ng With Ghost Feast. Ang mga shockwaves ay naging sanhi ng paggugoy at pagyanig sa yugto ng labanan habang umalangaw-ngaw ang isang malakas na putok. Parehong nawala ang mga gintong simbolo at ang puwersa ng Witch Ghost Feast. Napaatras si Lokong ng ilang hakbang habang si Jiang Hanji ay umalog-alog ng higit sa 100 hakbang. Namutla ang mukha niya. Sa sandaling nagpakatatag si Lokong, ibinuka niya muli ang kanyang bibig. Sa pagkakataong ito, ang mga gintong simbolo na lumilipad palabas ay hindi na individual na pinaghihiwalay. Sa halip, nabuo ang mga ito ng matingkad na gintong mga globo na bumaril patungo kay Jiang Hanji. Lumitaw ang mga bitik ng hairline sa espasyo sa paligid ng battle stage. Sumikip ang mukha ni Jiang Hanji. Ang tinte itim na ulap sa paligid niya ay nagtagpo at tumigas, naging isang itim na baluti sa kanyang katawan. Sa ibaba ng entablado, walang lumabas na ripple sa mukha ni Huang Xiaolong habang pinapanood niya ang labanan ni Lokong at Jiang Hanji. Kahit na ang lakas na ipinakita nila ay nakakagulat, sa mga mata ni Huang Xiaolong, sila ay katulad ng dalawang medyo mas malalaking bata na halos naglalaro sa isa't isa. Ang kanilang lakas ay mas malala kumpara kay Wanlong, ang unang rank sa High God Advancement List. Sa entablado sa itaas ay nagpatuloy ang labanan, ngunit habang pinapanood ni Huang Xiaolong, mas nakakabagot at nakakatamad ang pakiramdam niya. Sa dulo, pagkatapos ng 100 galaw, natalo si Jiang Hanji sa pamamagitan ng pagbagsak sa yugto ng labanan. Paglabas ng entablado, pinandilatan ni Jiang Hanji si Lokong na nakatayo pa rin sa entablado sa itaas. Kahit na siya ay 100 beses na ayaw, wala siyang ibang magagawa kundi panasan ang mga mantsa ng dugo sa kanyang bibig at bumalik sa pagtayo sa likod ng Jiang family patriarch. Tumayo si Lokong sa entablado, hindi nagabala na bawasan ang kanyang momentum, siya ay kalmado ngunit nangingibabaw, sino pa ba ang gustong maranasan ang kapangyarihan ng 10,000 words na darhani ni Lo? Ngunit walang mga alagad ang nangahas na pumasok sa yugto ng labanan. Bagamat nakatutokso ang 10 amethyst water droplet divine pills, sino ang makapagsasabing mabubuhay pa sila tulad ni Jiang Hanji kapag sila ay paalisan sa entablado? Nang makitang walang nangahas na pumasok sa entablado, bahagyang tumagilid ang ulo ni Lokong sa direksyon ni Huang Xiaolong, malinaw ang boses nito sa araw, hindi kaya walang sinuman mula sa Black Warrior Institute ang nangahas na umakyat. Kung ganoon nga, gusto kong pasalamatan ka sa pagpapadala ng 20,000 matataas na Divine Grade Spirit Stone sa aming Asher Dragon Institute ng napakadali. Pagkatapos na masaksihan kung gaano kalakas ang 10,000 word darhani ni Senior Brother Lokong, sa tingin ko ang mga mula sa Black Warrior Institute ay nahihina ang kanilang pantalon. Sino ang maglalakas loob na makipagkompetensya kay Senior Brother Lokong? Sa puntong ito, sinabi ng isang Asher Dragon Institute Grand Elder. Ako'y lubusang sumasang-ayon. Hindi ko inaasahan na si Huang Xiaolong ay magiging hanggal hanggang sa puntong ito na nagbibigay ng 20,000 mataas na divine grade na mga espiritong bato sa atin ng walang bayad. Tumunog ang isa pang Asher Dragon Grand Elder.
Ang dalawang Grand Elder ay nag-uusap sa pagitan ng kanilang mga sarili na parang walang nakakarinig, ngunit ang mga bisitang naruroon ay hindi bababa sa 10th Order God Realm, ni isang salita ay hindi makatakas sa kanilang mga tainga. Galit na galit si Liu Yun, ngunit nang malapit na siyang lumipad sa entablado, pinigilan siya ng braso ni Huang Xiaolong na nagsasabing, lokong lang ito, hindi na kailangang umakyat si eldest senior apprentice brother. Tapat na kung pupunta ako. Si Feng Yang, Liu Yun, Qi Wen, at maging si Chen Yang ay natigilan. Tumingin si Feng Yang kay Huang Xiaolong, ilang sandali pa ay dahan-dahan siyang tumango, mag-ingat. Guro, mangyaring makatiyak. Magalang na sagot ni Huang Xiaolong at saka tumalikod. Sa isang kisap mata, nasa stage na siya. Nang makita ng lahat ng mga bisita na ang taong ipinadala ng Black Warrior Institute ay talagang si Huang Xiaolong, sila ay namangha. Nagningning ang kaakit-akit na mga mata ni Saint Mother Yaoqi nang makita niya si Huang Xiaolong sa entablado, maraming naiisip ang pumasok sa kanyang isipan. Ang Asher Dragon Institute principal ay nanunuya sa loob. Sa entablado, ngumiti si Lukong kay Huang Xiaolong habang umihiling, Huang Xiaolong, talagang hinahangaan ko ang iyong katapangan, naglakas loob na umakyat dito kahit alam kong hindi ka makakapantay sa akin. Umagalpak ng tawa ang mga tao sa Asher Dragon Institute sa ibaba. Nanatiling kalmado si Huang Xiaolong, noong una, gusto kong iligtas ang iyong buhay, ngunit ngayon ay mukhang tinapon mo na ang pagkakataong ito. Si Lukong at ang mga panauhin sa ibaba ay natigilan ng marinig ang mayayabang na salita ni Huang Xiaolong. Si Lukong ay tumatawa sa mukha ni Huang Xiaolong, ang kanyang mga mata ay puno ng malamig na awa. Huang Xiaolong, minsan nahihirapan akong hindi aminin na may talent ka talaga sa comedy. Tumigil sa pagtawa si Lukong, tumingin ng makahulugan kay Huang Xiaolong, sinabi mo na gusto mong iligtas ang buhay ko. Kahit si Hifeifan na nakalusot sa High God Realm ay hindi nangangahas na sabihin na kaya niya akong patayin, sa tingin mo ba mas malakas ka kaysa kay Hifeifan? Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 782. The 10th Order God Realm. Nang tanungin ni Lukong si Huang Xiaolong kung siya ay mas malakas kaysa sa High God Realm Hifeifan, ang mga disipulo ng Asher Dragon Institute sa ibaba ay nagtawanan. Ang mga alagad ng ibang pamilya ay tumatawa rin ng malakas. Masyadong kitang-kita ang malawak na agwat ng dalawa. Bago pa man makapasok si Hifeifan sa High God Realm, pumangalawa na siya sa High God Advancement List. Ngayong nakatungtong na siya sa High God Realm, ang kanyang lakas ay nalampasan ng average na High God Realm Master. Batay sa talento ni Hifeifan, ang kanyang kasalukuyang lakas ay mas malapit sa isang mid-first order High God Realm Master. Kahit na si Huang Xiaolong ay napakatalino din, gaano katagal na siyang naglilinang. Paano siya makakahawak ng kandila kay Hifeifan? Hindi pinansin ni Huang Xiaolong ang mga alon ng mapanuksong tawa na nagmumula sa ibaba, mahinahong humarap kay Lukong, ikaw muna. Sa mga salita ni Huang Xiaolong, mas tumawa si Lukong at ang mga disipulo ng Asher Dragon Institute. Sigurado ka bang hayaan mo akong gumawa ng unang hakbang? Napasimangot si Lukong habang tinanong niya si Huang Xiaolong. Hindi na nagsalita pa si Huang Xiaolong, inilabas ang kanyang aura. Ang napakatinding alon ng enerhiya ay tangayin mula sa entablado. Ang mga tumatawa na mga disipulo ng Asher Dragon Institute at iba pang mga disipulo ng pamilya ay nabulunan sa kanilang mga lalamunan, ang kanilang mga mata ay nakatitig kay Huang Xiaolong. The 10th Order God Realm. Paano ito posible? Ang Huang Xiaolong na iyon ay talagang isang late 10th Order God Realm. Gaano na siya katagal naglilinang? Medyo higit sa 100 taon. Ito, ano ito? Mahigit sa 100 taon at nakarating na siya sa huling bahagi ng ika-10 Order God Realm, ito ay hindi pa nagagawa sa 4 na kalawakan. Marahil ay walang ibang makakagawa nito sa hinaharap. Ang ganitong uri ng talento ay masyadong nakakatakot. Kung bibigyan pa ng ilang dekada, hindi ba ibig sabihin nun ay lalampas na siya sa High God Realm? Pumapasok sa High God Realm sa wala pang 200 taon.
Ang mga panauhin sa ibaba ay mga master mula sa apat na kalawakan, ngunit medyo ilang mga ninuno at patriarch ang tulala sa kanilang mga paa. Masyadong nakakabigla ang bagay na ito. Ang puso ng Asher Dragon Institute principal na si Chin Yi ay nawalan ng tibok, ang kanyang pagtataka ay kitang-kita sa kanyang mukha. Makalipas ang mahabang panahon bago nabawi ni Lo Kong ang kanyang kalmado, bagamat halata pa rin sa kanyang mga mata ang kanyang masalimuot na emosyon habang nakatingin siya kay Huang Xiaolong, dahan-daang sinabi, hindi nakakagulat na naglakas loob kang kumuha ng 20,000 matataas na divine grade na mga espiritong bato para sa isang bet, unexpected ka talaga nakarating na sa huli ika-10 Order God Realm. Ngunit, Huang Xiaolong, sa tingin mo ba ay sapat na ito? Na ginagawa nitong kwalipikado kang maging kalaban ko. Habang sinasabi ito ni Lu Kong, sa kaibuturan ng kanyang mga mata ay kumikislap ang malakas na hangarin sa pagpatay. Ano man ang mangyari, kailangan niyang patayin si Huang Xiaolong ngayon. This kind of freakish talent really made others feel apprehensive. Nahuli ni Huang Xiaolong ang pagkislap ng layuning pumatay sa mga mata ni Lu Kong, isang malamig na pagngisi ang sumilay sa gilid ng kanyang mga labi, ako man o hindi, malalaman natin sa ilang sandali. Hindi nagsalita si Lu Kong. Ganap na pinasisigla ang chi sa loob ng kanyang chi-si, ang mga gininto ang misteryosong simbolo ay mabilis na lumabas mula sa kanyang bibig. Doble ang momentum niya kumpara sa naunang laban niya kay Jiang Hanji kanina. Mukhang hindi ginamit ni Lu Kong ang kanyang buong lakas sa pakikipaglaban kay Jiang Hanji. Sa ibaba, naging pangit ang mukha ni Jiang Hanji nang maramdaman niya ang momentum ni Lu Kong. Ilang sandali pa, sa wakas ay tumigil ang mabilis na pagtaas ng momentum ni Lu Kong, isang layer ng gintong liwanag ang tumakip sa kanyang katawan na parang kakon. Dahan-dahang ibinuka ni Lu Kong ang kanyang bibig. Isang string ng mga gintong simbolo ang lumipad palabas, yumanig sa kalangitan. Pinagmamasdan ng string ng mga gintong simbolo na lumilipad ng husto patungo sa kanyang sarili, itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang kamay gamit ang isang daliri na nakaturo. Hindi siya gumamit ng anumang kasanayan sa pakikipaglaban, ngunit ang hanay ng mga gintong simbolo ay nabasag dahil sa lakas ng daliri ni Huang Xiaolong. Nakaawang ang bibig ng mga bisita sa ibaba. Ang Huang Xiaolong na ito ay madaling nabasag ang 10,000 words Darani ni Lu Kong sa pamamagitan lamang ng isang daliri. Not to mention the fact that this single row of 10,000 words Darani ay naglalaman ng 50 misteryosong simbolo. Kahit na inihayag ni Huang Xiaolong ang kanyang late 10th Order God Realm cultivation kanina, na ikinagulat ng lahat, ang mga ninuno at patriarch na iyon mula sa lahat ng dako ng mga kalawakan ay nadama na si Huang Xiaolong ay matatalo pa rin kay Lu Kong sa huli. Ngunit ang resulta ng unang palitan ay nawasak ang kanilang mga pagtatantya. Sa panunood nito, nabawasan ang paghamak sa puso ni Lu Kong, ang kanyang mga mag-aaral ay tumutusok. Muli niyang ibinuka ang kanyang bibig at isa pang string ng gintong simbolo ang lumipad palabas. Sa pagkakataong ito, ang string ng mga salita ay naglalaman ng higit sa 100 gintong simbolo, ngunit ang kapangyarihan nito ay higit sa doble. Tumugon pa rin si Huang Xiaolong gamit ang isang daliri na naging sanhi ng pangalawang string ng mga gintong simbolo na sumabog sa hangin na parang mga bula. Sa panunood nito, ang mga panauhin sa ibaba ay napukaw. Kanina, nang labanan ni Lu Kong si Jiang Hanji at pilitin ang huli na bumaba sa entablado, gumamit lamang siya ng bahagya sa mahigit 100 gintong simbolo. Ngayon lang, madaling maputol ni Huang Xiaolong ang string ng gintong mga simbolo ni Jiang Hanji, hindi ba't nangangahulugan ito na si Huang Xiaolong ay kasalukuyang mas malakas kaysa sa ikalimang ranggo na si Jiang Hanji. Si Jiang Hanji ay sobrang madilim na pinapanood ang walang pakialam na ekspresyon ni Huang Xiaolong sa entablado sa itaas. Sa puso niya, ayaw niyang tanggapin ang katotohanan ito. Ilang araw bago nito, binitawan pa niya si Huang Xiaolong. Ilabas ang iyong pinakamalakas na pag-atake. Tiningnan ni Huang Xiaolong ang bahagyang maputlang si Lu Kong, ang kanyang ekspresyon ay malayo, ang iyong 10,000 salita na Darani ay may ganito lang kalakas. Ang mukha ni Lu Kong ay nabaluktot sa galit, umuungal sa tuktok ng kanyang mga baga. Umikot ang gintong liwanag sa kanyang katawan.
Sa sumunod na segundo, nakita ng lahat na ang mga mag-aaral ni Lokong ay nagbago sa isang gintong kulay, at sa parehong oras ang kanyang balat ay nagbuga din ng gininto ang liwanag. Dahan-dahang lumutang si Lokong, lumipad sa himpapawid, ang kanyang damit ay lumipad ng walang hangin. Biglang ibinuka ni Lokong ang kanyang bibig at sunod-sunod na gintong simbolo ang lumipad at nabuo ang isang higanteng, sa hangin sa itaas ng entablado. Habang patuloy na dumarami ang bilang ng mga gintong simbolo, ang karakter na 10,000 sa himpapawid ay lumaki ng 2 beses na mas malaki, ang gininto ang liwanag nito ay nagiging mas nakakabulag. Ang kapangyarihang sumisira sa mundo ay patuloy na tumaas. Naramdaman ng nakakatakot na dami ng mapangwasak na kapangyarihan na naipon sa higanteng gininto ang karakter na iyon, ang mga disipulong iyon sa ibaba ng High God Realm ay namutla. Maging ang mga mukha ng ilang High God Realm Masters ay humigpit. Ilang sandali pa, ang mga gintong simbolo ay tumigil sa paglipad mula sa bibig ni Lokong. Ang higanteng karakter na 10,000 sa itaas ay isang akumulasyon ng 4,167 gintong simbolo. Huang Xiaolong, pumunta ka sa impyerno. Malakas na tumili si Lokong, nilululong sa puot. Pumagsak ang 2 kamay niya. 10,000 words Darani formation. Kasunod ng pagkumpas ng kamay ni Lokong, ang higanteng, na umaaligid sa hangin ay bumagsak kay Huang Xiaolong, at dumating sa itaas mismo ng kanyang ulo sa isang segundo. Ito ang tunay na kapangyarihan ng 10,000 words Darani, isang forma sayon na nilikha mula sa mga ginintoang simbolo, na nag-synchronize ng kapangyarihan ng bawat isa sa mga simbolong iyon. Ang lugar na nababalot ng 10,000 words Darani formation ay masisira sa lupa. Kumpiyansa si Lokong na ang pag-atake niyang ito ay kayang patayin ang lahat sa ibaba ng High God Realm. Hindi siya naniniwala na kaya ni Huang Xiaolong ang tama na ito at mabubuhay pa. Sa ibaba ng entablado, ang principal ng Black Warrior Institute na si Feng Yang ay natigilan, tumayo sa kanyang mga paa. Gayunpaman, sa oras na ito, ang Azure Dragon Institute principal na si Qin Yi ay nakatutok sa kanya. Habang pinagmamasdan ng lahat ang entablado sa itaas, itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang kanang kamay. Isang maliwanag na gininto ang liwanag ang kumislap at isang kulay gintong apoy ang lumitaw sa kanyang palad, na nagpuntirya sa 2010,000 na karakter na bumagsak sa itaas ng kanyang ulo sa hindi kapani-pani walang bilis. Bahagyang tinapik ng kanyang daliri ang kawalan. Dumagundong. Ang banggaan sa itaas ay umalangaw-ngaw ng napakatagal. Matapos marinig ang 4,167 na tunog ng pagsabog, ang higanteng gintong 2010,000 na karakter ay tuluyang lumabo, pagkatapos ay naging kulay abong alikabok, na nagkalat. Malakas na nanginginig ang katawan ni Lokong, nauurong ng mahigit 100 hakbang. Puno ng kulay ang kanyang mukha na nakatitig sa hangin, hindi pwede, hindi. Sa puntong ito, iniunat ni Huang Xiaolong ang isang kamay, ginawa ang kanyang pag-atake. Isang higanteng palad ang lumitaw sa hangin, na humahampas kay Lokong. Ang mga panauhin mula sa 4 na kalawakan ay nakakita ng isang higanteng ginintoang palad na humahampas sa itaas ng ulo ni Lokong, ang bilis nito ay napakabilis para sa sinumang makapag-react. Kasabay ng malakas na pagbumang sa entablado ay isang nakakadurog na sigaw. Lumitaw sa entablado ang isang patag na pancake na hugis tao. Nakahiga si Lokong sa entablado, kumalat ang agila na hinahalikan ang mukha sa entablado, namumungay ang mga mata. Malubhang nabasag ang kanyang likod, bumaon sa kanyang dibdib. Ang paghinga ni Lokong ay maikli at maangin, ngunit kahit iyon ay huminto pagkaraan ng ilang sandali. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 783. Legacy Inheritor. Masyadong mabilis ang lahat, walang sino man sa ibaba ang inaasahan na si Huang Xiaolong na nasa depensa sa lahat ng oras na ito ay biglang umatake, na ginawang flat meat patty ang matayog na Lokong. Sa pagtingin sa entablado na humahalik sa sahig na si Lokong, maraming mga master sa ibaba ang nakaramdam ng pagkibot ng kanilang mga bibig.
Naramdaman ni Jiang Hanji ng pamilya Jiang na nanlamig ang kanyang mga paa, halos maynas ang sarili nang may pumasok sa kanyang isipan na nakakatakot. Kanina, ipinagmalaki ni Lokong na kahit si Hifeifan, na nakalusot sa High God Realm, ay hindi siya kayang patayin. Ngunit, ngayon lang, pinaypayan ni Huang Xiaolong si Lokong gamit ang isang sampal ng palad. Nangangahulugan ba ito na si Huang Xiaolong ay mas malakas kaysa kay Hifeifan? Mas malakas pa sa High God Realm Hifeifan. Kung naisip ito ni Jiang Hanji, ganoon din ang mga ninuno at patriarch sa kasalukuyan, malungkot ang kanilang mga ekspresyon. Isang nakakatakot na layunin ng pagpatay ang sumabog mula sa principal ng Asher Dragon Institute na si Qin Yi, tinitingnan ng patay kaysa patay na si Lokong na ang bangkay ay nakahandusay sa entablado. Si Lokong ay isa sa mga nangungunang talento ng Asher Dragon Institute sa mga nakaraang taon. Sa katunayan, ang talento ni Lokong ay hindi mas masama kaysa sa kanyang personal na disipulo, si Xiang Mingji. Si Lokong ay isa rin sa mga alagad na tinitingnan ng matanda na tagapag-alaga. Isa siya sa mga pinaka-promising na disipulong makapasok sa High God Realm. Dagdag pa sana siya sa mga master ng High God Realm ng Asher Dragon Institute. Ngunit, pinatay ni Huang Xiaolong si Lokong. Namumula ang mga mata ni Qin Yi, umuungal, Huang Xiaolong, mamatay ka na. Ang kanang palad ni Qin Yi ay lumaki ng ilang beses, na natatakpan ng isang layer ng Asher Dragon Scales, na humahampas kay Huang Xiaolong. Ang Asher Dragon Chi ay nagmamadaling lumabas mula sa kanang palad ni Qin Yi, na naging isang malaking Asher Dragon. Ang dagandong nito ay yumanig sa kalangitan. Nagulat ang mga bisita sa ibaba. Namangha sa lakas na ipinakita ng sarili niyang disipulo, hindi inaasahan ng principal ng Black Warrior Institute na si Feng Yang na biglang aatakihin ng Asher Dragon Institute principal si Huang Xiaolong. Nang mapansin niya, sumigaw siya, Qin Yi, matandang aso, ang lakas ng loob mo. Tumama ang kanyang palad kay Qin Yi, ngunit huli pa rin siya ng isang hakbang. Ang pag-atake ni Qin Yi ay patuloy na bumagsak. Nang ang pag-atake ni Qin Yi ay malapit ng tumama kay Huang Xiaolong, isang higanteng lotes ang namumulaklak sa entablado, naglalabas ng malabong kulay rosas na ambon habang ito ay umiikot, na hamarang sa malaking Asher na dragon. Ang malaking Asher dragon ay bumagsak ng diretso sa napakalaking bulaklak ng lotes. Ang pink na lotes ay lalong lumiwanag at ang Asher dragon ay umungal. Ang asul na liwanag ay tumaas patungo sa langit, ngunit anuman ang mangyari, hindi ito makakalagpas sa napakalaking kulay rosas na harang ng napakalaking lotes. Nakita ng mga nakapaligid na panauhin si Qin Yi na ibinagsak ang kanyang palad sa galit, na bumubuo ng isang malakas na Asher Dragon na maaaring sirain ang langit at lupa, ngunit hindi talaga nito kayang lampasan ang tila marupok na lotus barrier na halos hindi makayanan ang isang atake. Ang lahat ng mga mata ay lumingon kay Saint Mother Yaoqi. Maliwanag, ang napakalaking lotus na ito ay nabuo ng Lotus God Force ni Saint Mother Yaoqi. Sa puntong ito, dumating ang puwersa ng palad ng Black Warrior Institute Principal Feng Yang na naghiwa-hiwalay sa malaking Asher Dragon. Kasunod nito, unti-unting nawala ang Lotus Flower. Institute Principal Qin, ang kamatayan at mga pinsala ay hindi maiiwasan sa mga laban sa entablado. Ang mahinang tono ni Saint Mother Yaoqi ay tumunog, isa lamang itong kompetisyon sa pagitan ng mga junior, nagulat ako na ang Institute Principal Qin ay kumilos. Pagamat ang kay Saint Mother Yaoqi ay sinabi sa paikot-ikot na paraan, alam ng lahat na naruroon na kinukulit niya si Qin Yi. Isang High God Realm Master, na binabaliwala ang kanilang pagkakakilanlan at okasyon, sinubukang patayin si Huang Xiaolong. Nasa Yaoqi Mountain sila, at ngayon ang piging ng kaarawan ni Saint Mother Yaoqi. Tinalakay ni Qin Yi ang pagwawalang bahala sa bagay na ito ay katulad lang ng hindi paglalagay kay Saint Mother Yaoqi sa kanyang mga mata. Tahimik na kumalat ang pressure ni Saint Mother Yaoqi, na sumasaklaw sa buong bundok ng Yaoqi Mountain, ngunit karamihan dito ay nakatuon sa Qin Yi. Ang ekspresyon ni Qin Yi ay naging pangit. Matapos magalinlangan ng ilang sandali, pilit niyang pinisil ang isang ngiti, hehe, tama si Saint Mother Yaoqi, hindi maiiwasan ang kamatayan at mga pinsala.
Sa totoo lang, ang aksyon na ngayon ay walang ibang kahulugan kundi ang pagnanais na subukan ang lakas ni Huang Xiaolong, makapayuhan siya ng kaunti. Hindi ko alam na magiging sanhi ito ng hindi pagkakaunawaan ni Saint Mother Yao Chi at ng Institute Principal Feng Yang. Nataranta ang lahat ng bisita, walang nag-iisip na talagang napakawalandian ni Qin Yi. Obvious sa lahat na gusto niyang patayin si Huang Xiaolong sa isang galaw, pero ngayon, sinabi niya talaga na gusto lang niyang tasahin ang lakas ni Huang Xiaolong at payuhan siya. Ganoon ba? Walang pag-aalinlangan na tumugon si Saint Mother Yao Chi, ang kanyang mapayapa na mukha ay walang ibinigay. Umuso si Feng Yang ng may pang-aalipusta, ang kanyang nanlamig na tingin ay nakatuon kay Qin Yi. Kung wala sila sa piging sa pagdiriwang ng kaarawan ni Saint Mother Yao Chi, tatakbo siya at kakalabanin si Qin Yi. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay hindi nasaktan si Huang Xiaolong. Nagpapasalamat si Feng Yang sa tulong ni Saint Mother Yao Chi na nailigtas si Huang Xiaolong. Pumalik si Feng Yang sa kanyang upuan, nakatitig sa Asher Dragon Institute principal na may malungkot na mukha, nang bigla siyang tumawa ng malakas. Speaking of the bet, kailangan ko talagang pasalamatan ang Institute Principal Qin sa pagpapadala ng 500 bilyong Qinglong coin sa amin. Ah. Yehe, interesado ba ang Institute Principal na tumaya ulit? Si Feng Yang ay sadyang nagtaas ng boses na nagsasabing 500 bilyon. Umaibat ang bibig ni Qin Yi at nakakuyom ang kanyang mga kamay, ngunit hindi siya umimik. Ang lahat sa paligid ay ang mga panauhin na nanginginig ang kanilang mga ulo sa mga pinipigilang sneaker na naririnig ang mga salita ni Feng Yang. Ang puso ng Asher Dragon Institute Principal ay malamang na dumudugo ngayon. Hindi lamang siya nawala ng isang mahuhusay na disipulo na maaaring pumasok sa High God Realm, nawalan din siya ng 500 bilyon. 500 bilyon. Hindi 50 bilyon. Tanga lang ang maniniwala na hindi dumudugo ang puso niya, walang sakit. Kung pumayag si Qin Yi sa isa pang taya, siya at ang iba pang mga Asher Dragon Institute ay mawawala ng pantalon. Nang makitang tahimik si Qin Yi, ngumisi si Feng Yang, kung hindi makalabas ng 500 bilyon ang principal ng Institute Qin Yi, tumaya tayo ng 200 bilyon. Don't tell me wala ka man lang 200 bilyon. Naging berde ang mukha ni Qin Yi, pagkatapos ay pula. Tinitiis niya ang galit ngunit tinatakot din ang ibang mga bisita. Maraming ancestors at patriarchs na nakaupo sa likod ni Qin Yi ang nakadarama ng nakagigimbal na intensyon na pumatay sa paligid niya. Nawala ng interes si Feng Yang nang mabaigo siyang pagalitin si Qin Yi, kaya sumuko. Pagkatapos ng lahat, ito ang piging sa kaarawan ni Saint Mother Yao Chi, ang labanan sa entablado ay kailangang magpatuloy. Tumangala siya sa entablado kay Huang Xiaolong, labis na naaliw. Binigyan talaga siya ng brat na ito ng malaking sorpresa sa pagkakataong ito. Kasabay nito, ngumiti ng pilit si Feng Yang sa kanyang puso, minamaliit pa rin niya ang disipulong ito ng kanyang kanina. Ganun pa man, namumukadkad ang mukha niya ng malapad ng ngiti. Sa entablado, si Huang Xiaolong ay may parehong walang malasakit na ekspresyon sa buong panahon. Tama po ang kanyang tingin sa mukhang masungit na Institute Principal na si Qin Yi, na nanunuya sa loob. Maghintay hanggang sa High God Advancement Tournament kung saan aalagaan ko rin si Siang Mingji. Sa oras na iyon, malamang na mababaliw si Qin Yi. Dalawa sa mga Grand Elder ng Asher Dragon Institute ang lumipad sa entablado upang kunin ang katawan ni Lo Kong, gayunpaman, ang kanyang katawan ay dumaitit sa sahig ng entablado, na naging dahilan upang magsikap ang dalawang Grand Elder na paghiwalayin ito mula sa entablado. Matapos alisin ng dalawang Asher Dragon Grand Elders ang katawan ni Lo Kong mula sa entablado, walang ibang mga disipulo ang nangahas na pumasok sa entablado upang hamanin si Huang Xiaolong. Huwag magbiro, kahit si Lo Kong ay sinampal hanggang sa mamatay ni Huang Xiaolong sa isang galaw lang. Kung sila ay umakyat, iyon ay tulad ng pagsasabi na sila ay nabuhay ng matagal. Sa huli, si Huang Xiaolong ang nanalo sa unang pwesto. Ang magagandang mata ni Saint Mother Yao Chi ay kumikinang habang pinagmamasdan si Huang Xiaolong, mayroong isang hindi napapansing kahinahunan sa kanila. Kalakasan man o talento ni Huang Xiaolong, parehong natupad ang kanyang ideal na pamantayan para sa legacy inheritor.
Dahil doon, natapos ang labanan sa entablado, ngunit nagpatuloy ang piging. Ang iba't ibang ancestors at patriarchs ay masigasig na itinaas ang kanilang mga tasa ng alak, binabati si Feng Yang. Ang ilan sa kanila na nagmula sa Asher Dragon Galaxy ay pumunta para purihin siya. Siyempre, maraming bumati kay Saint Mother Yaoqi ng paulit-ulit para sa paghahanap ng legacy inheritor. Ang masiglang tawanan ang nagpainit sa kapaligiran, ang tanging wala sa mood tumawa ay ang mga mula sa Asher Dragon Institute. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 784. Anong iniisip mo? Bahagyang natapos ang piging pagkalipas ng 3 oras. Sa sandaling natapos ang piging, pinangunahan ng Asher Dragon Institute Principal ang kanyang mga tao sa tabi ni Saint Mother Yaoqi at nagpaalam bago umalis na nagmamadaling mga hakbang at ang kanilang mga ulo ay bumaba sa kanilang mga dibdib. Ilang ninuno at patriarch mula sa mga kilalang pamilya ng Asher Dragon Galaxy na may magandang relasyon kay Qingyi ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na batiin siya. Habang pinapanood ang mga nakakahiyang mukha ng mga Asher Dragon Institute na ito habang sila ay umalis, isang malamig na ngiti ang kumalat sa mukha ni Huang Xiaolong. Walang alinlangan, mahirap para sa kanila na tiisin ang kanilang galit sa loob ng ilang oras hanggang sa matapos ang piging bago sila nagdahilan. Mukhang naging maingat si Qingyi kay Saint Mother Yaoqi sa isang tiyak na lawak. Nang malapit nang matapos ang piging, pinangunahan ng mga ninuno at patriarch ng iba't ibang pamilya ang kanilang mga junior sa pagbati kay Saint Mother Yaoqi bago umalis. At muli, marami sa kanila ang nanatili upang panoorin ang seremonya ng apprenticeship na gaganapin pagkaraan ng 3 araw. Natural, ang principal ng Black Warrior Institute na si Feng Yang at ang 3 pa niyang mga disipulo, sina Liu Yun, Chen Yang, at Qi Wen ay nanatili din para sa seremonya. Nang maghiwa-hiwalay na ang mga panauhin, ang mga nanatili para sa seremonya ng apprenticeship ay bumalik sa dati nilang inayos na tirahan. Nakalaliman ng tahimik na gabi. Si Huang Xiaolong ay nakatayo sa bakuran, iniisip ang tungkol sa labanan sa entablado sa araw. Ang katotohanan na pinatay niya si Lo Kong gamit ang isang palad, walang alinlangan, ay mabilis na kumalat sa 4 na galaxy sa pamamagitan ng bibig mula sa mga bisitang umalis ngayon. Nai-imagine pa niya ang mga alon ng pagkabigla na ay dudulot nito sa 4 na kalawakan. Sa oras na iyon, mas marami pa siyang sword tip na nakatutok sa kanya, ngunit hindi pinagsisihan ni Huang Xiaolong ang kanyang desisyon na ilantad ang kanyang lakas. Sa kanyang kasalukuyang personal na lakas at puwersa, maging ang Asher Dragon Institute ay mahihirapang subukang alisin siya. At muli, ang ipinakita niya sa yugto ng labanan ngayon ay bahagi lamang ng kanyang lakas. Ang Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fire sa loob niya ay ang kanyang tunay na trump card. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol sa nalalapit na seremonya ng pag-apprentice pagkalipas ng 3 araw, naramdaman ni Huang Xiaolong ang isang tumitibok na ulo. Sa oras na iyon, ang mga ninuno at patriarch na iyon ay bumati at susubukan na itaguyod ang ilang mabuting kalooban, at kailangan niyang aliwin sila. Lumipas ang 3 araw sa isang iglap, at dumating ang araw ng seremonya ng pag-apprentice. Ang seremonya ay ginanap din sa Yaoqi Mountain Peak, kung saan ang lawa. Pagkaraan ng 3 araw, ang mga dekorasyon sa paligid ng lawa ay muling binago, ngunit maligaya at masigla pa rin. Nang si Huang Xiaolong, na sinusundan si Saint Mother Yaoqi, at ang kanyang master Feng Yang ay dumating sa venue, naghihintay na ang iba pang mga ninuno at patriarch ng mga pamilya. Nang makitang dumating sina Saint Mother at Feng Yang, ang mga bisitang iyon ay mabilis na binati sila ng mga nakangiting nagniningning. Tumugon sina Saint Mother Yaoqi at Feng Yang ng isang ngiti at tango. Nagsimula ang apprenticeship ceremony ng maaga. Pagkatapos magsagawa ng serye ng detalyado at nakakalito na mga pamamaraan, naabot ni Huang Xiaolong ang huling hakbang, lumuhad ng 3 beses at gumawa ng 9 na kowtow sa Saint Mother Yaoqi. Pagkatapos nito ay natapos ang seremonya ng apprenticeship. Si Saint Mother Yaoqi ay puno ng mga ngiti na nakatingin kay Huang Xiaolong na kumpletuhin ang seremonya ng apprenticeship. Siya mismo ang humawak sa braso ni Huang Xiaolong habang siya ay tumayo.
Ngunit, nang bahagyang yumuko si Saint Mother Yaochi para hawakan ang braso ni Huang Xiaolong, ang kanyang manyeb na makinis na dibdib ay nang ibabaw sa paningin ni Huang Xiaolong. Pagamat hindi sinasadyang tanawin iyon, naramdaman pa rin ni Huang Xiaolong ang pagdaloy ng kanyang dugo sa isang segundo. Nang makumplito ni Huang Xiaolong ang huling hakbang, ang mga ninuno at patriarch na nanunood ay lumapit upang batiin sina Saint Mother Yaochi at Huang Xiaolong. Umiti si Saint Mother sa bawat taong dumating upang bumati, pagkatapos ay hinailan niya si Huang Xiaolong sa katabing upuan niya. Ang kanyang mga kamay ay malambot at makinis. Lumingon si Huang Xiaolong kay Feng Yang na may nagsusumamo na mga mata, ngunit ngumiti si Feng Yang pabalik sa kanya, tumango ng nakapagpapatibay. Habang pinapanood ito, umupo si Huang Xiaolong sa tabi ni Saint Mother Yaochi, medyo walang magawa. Sa piging kasunod ng seremonya ng pag-apprentice, ang lahat ay nasa masayang kalagayan, ang tunog ng tawa at ang alak ay umagos. Gayunpaman, sa pagupo sa tabi ni Saint Mother Yaochi, ang kanyang mapang akit na halimuyak sa katawan ay patuloy na bumabalot sa mga butas ng ilong ni Huang Xiaolong, na naging dahilan upang hindi siya komportable sa kabila ng pagiging master at disipulo niya at ni Saint Mother Yaochi. Ngunit si Saint Mother Yaochi ay talagang masyadong kaakit-akit. Kahit sino sa kanyang sapatos ay magpapantasya ng kaunti. Bukod dito, sa apat na kalawakan, mayroong maraming mga halimbawa kung saan ang mga Panginoon at mga disipulo ay naging isang pares. Ang ilan ay mga lalaking guro na may mga babaeng disipulo, habang ang iba ay mga babaeng guro at mga lalaking disipulo. Para sa mga master ng High God Realm, ang edad ay isang numero lamang. Tinulayan ng takip silim ang abot tanaw na amber habang ang gabi ay dahan-daang sumasakop sa kalangitan, sa wakas ay natapos na ang piging. Si Huang Xiaolong, ang kanyang master Feng Yang, si Liu Yun, at ang iba pa ay bumalik sa kanilang nakatalagang courtyard. Bumalik sa kanyang bakuran, hindi naiwasang alalahanin ni Huang Xiaolong ang kaakit-akit na mukha ni Saint Mother Yaochi, ang kanyang maliliit na kamay, ang mapang-akit na pabango, bawat kilos, at bawat ngiti, lalo na ang manyeb na puting balat ng kanyang décolletage. Biglang nagising si Huang Xiaolong mula sa kanyang pantasya, umiling-iling ang kanyang ulo. Ano ang mali sa kanya? Kahit na si Saint Mother Yaochi ay isang kaakit-akit na dilag, hindi siya isang taong malabog. Pagkatapos, sa pag-iisip kay Shi Xiaofei, na puno ng mainit na pakiramdam ang kanyang dibdib. Sa tuwing naiisip niya si Shi Xiaofei, ito ay palaging magbibigay sa kanya ng pakiramdam ng init at seguridad. Mula kay Shi Xiaofei, ang kanyang mga iniisip ay nalihis kay Lilo, na nagpasindet sa kanya. Kahit na siya ay naghahanap ng mga pahiwatig kung nasaan si Lilo nitong mga taon, parang tumigil si Lilo sa pag-iral pagkatapos niyang lipulin ang Deities Templar. Noong una, pinaghihinalaan niya ang adopted daughter na si Qingying, na kinuha ni Vice Principal Wang na si Lilo gamit ang ibang pangalan, ngunit nang maglaon ay nalaman niyang hindi iyon ang kaso. Si Qingying ay hindi si Lilo. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unting kumalma si Huang Xiaolong, pumasok sa makajos na M. Izumi at umupo ng naka-crossleg sa gitna ng Zumi Temple. Lumipas ang gabi ng matiwasay. Kinaumagahan, nagpaalam din ng iba't ibang mga ninuno at patriarka na nanatiling upang panoorin ang seremonya ng apprenticeship kay Saint Mother Yaochi at umalis. Pagkalipas ng ilang araw, umalis din ang kanyang master Feng Yang, Liu Yun, Chen Yang, at Qi Wen sa Yaochi Mountain. Si Huang Xiaolong na lang ang natira. Bilang piniling tagapagmana ni Saint Mother Yaochi, natural na kinailangan ni Huang Xiaolong na manatili at alamin ang kanyang cultivation techniques, alchemy refining knowledge, pati na rin ang iba pang bagay na may kaugnayan sa kanyang Yaochi sect. Inilakad ni Huang Xiaolong si Feng Yang at ang iba pa palabas hanggang sa umalis sila sa Great Lake World bago bumalik sa Yaochi Mountain, patungo sa bakuran ni Saint Mother Yaochi. Pagbati sa Young Lord. Ang mga kasambahay ng Yaochi Courtyard ay nagbaluktot ng kanilang mga baywang bilang pagpupugay nang makita si Huang Xiaolong. Tumango si Huang Xiaolong at nagpatuloy pasulong. Xiaolong, nandito ka. Halika, pasok ka. Nang marinig ang pagbati ng kanyang mga kasambahay kay Huang Xiaolong, masayang lumabas si Saint Mother Yaochi.
Lumakad siya at hinayla si Huang Xiaolong sa braso nito, pinaupo ito sa tabi niya. Naramdaman ng maliliit na kamay ni Saint Mother Yaoqi sa kanya, ang lambot ng kanyang kamay, ang kanyang malabulaklak na amoy, ang tibok ng puso ni Huang Xiaolong ay bumilis. Nakaupo sa tabi ni Saint Mother Yaoqi na napakalapit, naramdaman ni Huang Xiaolong na nararamdaman niya ang init ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang kasuotan. Hindi maiwasang bahagyang namula ang mukha niya. Marahang tumawa si Saint Mother Yaoqi habang pinapanood ang ekspresyon ni Huang Xiaolong. Ano? Nahihiya ka ba sa harap ni Master? Ang mga katulong na nakatayo sa bakuran ay humajejek nang marinig ang panunukso niya kay Huang Xiaolong. Ngunit si Saint Mother Yaoqi ay mabilis na nagpahayag ng seryosong ekspresyon habang ipinaliwanag niya kay Huang Xiaolong ang kasaysayan at pamamaraan ng paglilinang ng Yaoqi sect. Ang Yaoqi sect na ito ay may mga punto ng pagkakatulad sa Ascending Moon Old Man's Thousand World sect, mayroon lamang isang kahalili sa bawat henerasyon. Gayunpaman, ang kahalili ng bawat henerasyon ay karaniwang babae. Nang ipaliwanag ni Saint Mother Yaoqi ang pamamaraan ng paglilinang ng Yaoqi sect, ang Yaoqi Sacred Canon, si Huang Xiaolong ay natarante sa loob. Upang malinang ang Yaoqi Sacred Canon, ang isang tao ay dapat magkaroon ng dalisay na katawan, isang birhen. Isang birhen lang ang makakapagtanim nito. Pagkatapos ay sumagi sa isip ni Huang Xiaolong, nangangahulugan ba ito na si Saint Mother Yaoqi ay birhen pa? Isang birhen na ilang 10,000 taong gulang. Napansin ni Saint Mother Yaoqi si Huang Xiaolong na nakatitig sa kanya nang nagpapaliwanag siya tungkol sa mga kinakailangan sa paglilinang ng Yaoqi Sacred Canon. Bukod pa rito, ang lugar na tinatitigan ni Huang Xiaolong ay walang iba kundi ang kanyang makapal na dibdib. Agad niyang nahulaan kung ano si Huang Xiaolong. Nag-iisip tungkol sa. She chided him though in a doting manner. Anak, anong katarantiduhan ang iniisip mo sa ulo mo? Pinagmamasdan ng nakakaakit na tingin ni Saint Mother Yaoqi, si Huang Xiaolong ay nayanig sa kanyang kaluluwa. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 785. Pag-akyat sa banal na mundo. Ang pagkakita kay Huang Xiaolong ng nakakalokong tingin sa kanya nang hindi maipaliwanag ay nagluwal ng kakaibang pakiramdam sa puso ni Saint Mother Yaoqi. Sa katunayan, ang hula ni Huang Xiaolong ay hindi malayo sa katotohanan. Si Sanina Yaoqi ay talagang isang birhen. Noon pa man ay nagtatanim siya sa Yaoqi Mountain at halos hindi na umalis sa Great Lake World, ano pa ang magkatabi sa tabi ng isang binata na nakatitig sa kanya sa ganitong paraan. Ngunit, ang pagtitig ni Huang Xiaolong sa ganitong paraan sa sobrang lapit ay hindi nagdulot ng kanyang galit. Nakaramdam siya ng hiya, ngunit nasisiyahan din. Maging si Saint Mother Yaoqi ay natagpuan itong kakaiba. Sa tuwing makikita niya si Huang Xiaolong nitong mga ilang araw, may malapit sa kanila na kahit siya ay alam. Siguro dahil si Xiaolong ang aking legacy inheritor. Sabi ni Saint Mother Yaoqi sa sarili. Ang pakiramdam na malapit sa pamana ng isang tagapagmana ay hindi kakaiba. Inayos ni Saint Mother Yaoqi ang kanyang estado ng pag-iisip at binago ang paksa sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa alchemy ng Yaoqi sect kay Huang Xiaolong. Pagamat ang mga diskarte ng alchemy ng Yaoqi sect ay hindi maihahambing sa Thousand World sects, ang kanyang sekta ay kilala at natatangi pa rin sa 4 na kalawakan. Kabilang sa kanilang mga diskarte, ang Yaoqi Three Blooming Hands ay nirerango sa nangungunang 10 alchemy technique ng 4 na galaxy. Walang kamalay-malay, si Saint Mother Yaoqi ay nagsalita ng 3 oras ng diretso. Pagkaraan ng 3 oras, sa wakas ay tumigil siya at tinanong si Huang Xiaolong kung mayroon siyang anumang mga tanong o mga bagay na hindi niya naiintindihan. Si Huang Xiaolong ay nagtanong ng kaunti, at matiyagang sinagot ni Saint Mother Yaoqi ang bawat tanong. Ang malambot na ngiti sa kanyang mukha ay hindi nawawala. Ang araw ay tila 2 beses na mas mabilis. Nang magdahilan si Huang Xiaolong sa bakuran ni Saint Mother Yaoqi, gabi na. Si Huang Xiaolong ay nananatili pa rin sa parehong patio na pinangunahan ng kanyang grupo noong sila ay unang dumating, na matatagpuan hindi masyadong malayo sa patio ni Saint Mother Yaoqi.
Hindi nagtagal ay tinawid niya ang distansya pabalik sa kanyang lugar. Bumalik sa kanyang bakuran, inayos ni Huang Xiaolong ang kultibasyon ng Yaoqi sect at mga pamamaraan ng alchemy na natutunan niya mula kay Saint Mother Yaoqi sa araw. Pagkatapos, kinuha niya ang Thousand Worlds Furnace, sinusubukang pinuin ang ilang mga table tasks gamit ang Yaoqi 3 Blooming Hands technique. Matapos ayusin ang mga kinakailangang sangkap, ang mga kamay ni Huang Xiaolong ay gumalaw sa hangin ayon sa Yaoqi 3 Blooming Hands technique ni Saint Mother Yaoqi, na minamanipula ang mga sangkap upang mag-iver sa harap niya, ngunit nabigo siyang makamit ang nasabing libo-libong bulaklak na lumutang, namumulaklak. Mga bulaklak mag-alok. Pagkatapos ng 2 oras na pagsasanay, umiling si Huang Xiaolong at maaari lamang sumuko pansamantala. Ayon sa mga turo ni Saint Mother Yaoqi, kahit na siya ay tumagal ng higit sa 1 dekada bago natutunan ang Yaoqi 3 Hands Blooming technique na ito, samantalang ang pagnanais niyang makabisado ito sa loob ng isang araw ay hindi makakamit kung ihahambing sa kanyang mga naunang resulta. Kasunod nito, pumasok si Huang Xiaolong sa Zumi Temple upang magtanim, magpatakbo ng Auxiliary Tactics at sumipsip ng Black Tortoise at Vermilion Bird Star Force. Sa loob ng 1 buwan, pupunta si Huang Xiaolong sa patio ni Saint Mother Yaoqi at makikinig sa kanyang pagtuturo ng cultivation at alchemy technique ng Yaoqi sect. Karamihan sa mga umaga, si Saint Mother Yaoqi ay nagsasalita at nagpapaliwanag tungkol sa Yaoqi Sacred Canon, habang sa hapon, sasagutin niya ang mga tanong ni Huang Xiaolong. Sa gabi, si Huang Xiaolong ay maglilinang sa loob ng Zumi Temple. Makalipas ang 1 buwan, isang umaga nang makarating si Huang Xiaolong sa bakuran ni Saint Mother Yaoqi, ngumiti si Saint Mother Yaoqi at sinabi kay Huang Xiaolong, "Xiaolong, naintindihan mo na ang lahat ng nasa loob ng Yaoqi Sacred Canon. Mula ngayon, maaari kang magtanim sa Yaoqi Mountain Pond sa umaga." Ang espiritual na enerhiya ng elemento ng tubig ng Yaoqi Mountain Pond ay kapaki-pakinabang sa mga diskarte sa paglilinang ng Yaoqi Sacred Canon, lalo na sa mga unang yugto ng paglilinang kung saan kailangan ng isang tao na humiram ng elemento ng tubig na espiritual na enerhiya sa loob ng pond. Habang sinasabi niya ito, hinailan ni Saint Mother Yaoqi si Huang Xiaolong sa kanyang kamay, patungo sa lawa. Naramdaman ang lambot ng kanyang maliliit na kamay, walang magawang sumunod si Huang Xiaolong. Sa nakalipas na buwan, sa tuwing pumupunta siya sa bakuran ni Saint Mother Yaoqi, natural nitong hinawakan ang kamay nito na hindi nagbibigay sa kanya ng pagkakataong tumanggi. At muli, hindi maaaring tanggihan ni Huang Xiaolong ang pagkakaroon ng napakagandang kagandahan tulad ng paghawak ni Saint Mother Yaoqi sa kanyang kamay. Sa isang punto, nakita ni Huang Xiaolong ang kanyang sarili na nasisiyahan dito. Sa sandaling iyon, tumingin si Huang Xiaolong sa babaeng nasa harapan niya, bahagyang natulala. Makalipas ang ilang sandali, nang matauhan si Huang Xiaolong, napagtanto niyang hinayla siya ni Saint Mother Yaoqi hanggang sa gilid ng lawa. "Nandito na tayo." Pamantong hininga si Saint Mother Yaoqi, ang kanyang hininga ay parang magnolia na umiindayog sa simoy ng hangin. Lumingon siya at tumingin kay Huang Xiaolong, "Xiaolong, habarin mo ang iyong robe at dumiretso sa lawa hanggang sa ibaba. Sa ganitong paraan, magiging mas madali para sa iyo na maabsorb ang elemento ng tubig na espiritual na enerhiya." Tumango si Huang Xiaolong pagkatapos ay nagpatuloy sa paghubad ng kanyang robe, inilantad ang kanyang matitigas na kalamnan. Isang panlalaking pabango ang dinala ng mahinang simoy ng hangin sa direksyon ni Saint Mother Yaoqi. Sa pagtingin sa hubad na katawan ni Huang Xiaolong, hindi niya namalayang nataranta at nahihiya siya, ngunit tumalon na si Huang Xiaolong sa lawa. Pagdating sa ilalim ng lawa, umupo siya ng naka-cross-leg at nagsimulang magpaikot ng kanyang chi ayon sa pamamaraan ng paglilinang ng Sacred Canon ng Yaoqi. Pinapanood si Huang Xiaolong na pumapasok sa lawa, lihim na nakahinga ng maluwag si Saint Mother Yaoqi. Contradictorily, nakaramdam din siya ng kalungkutan. Ang kanyang magagandang mata ay hindi kumikislap sa figure sa ilalim ng lawa. Noong nakaraang buwan, alam din niya na ang kanyang matalik na pagkilos sa legacy na disipulong ito ay tumatahak sa isang mapanganib na linya. Ngunit, nakakadismaya, sa tuwing nakikita niya si Huang Xiaolong, hindi niya mapigilan ang sarili.
Nanlalabo ang kanyang mga mata, nagbubuntong hininga sa panaghoy. Pagkatapos, let things go with the flow. Sa susunod na kalahating taon, si Huang Xiaolong ay darating para magsanay sa pond tuwing umaga. Sa hapon, patuloy na ipapasa ni Saint Mother Yaoqi ang mga diskarte sa alchemy ng Yaoqi sect at iba pang bagay sa kanya. Ang ikinagulat niya ay ang talento ng alchemy ni Huang Xiaolong ay higit pa sa kanyang imahinasyon. Sa loob lamang ng kalahating taon, natutunan na ni Huang Xiaolong ang Yaoqi Three Hands Blooming Technique. Bagamat hindi pa nagagamit ni Huang Xiaolong ang Yaoqi Three Hands Blooming Technique hanggang sa makalikha ng libo-libong bulaklak na sumasayaw sa isang pag-iisip, ang kanyang tagumpay ay sapat na nakakagulat sa loob ng maikling 6 na buwan. Ayon sa kanyang kaalaman, kahit na ang tagapagtatag ng Yaoqi sect ay gumugol ng higit sa 1 taon bago pinagkadalubhasaan ang parehong pamamaraan. Damaloy ang oras. Sa lalong madaling panahon, lumipas ang 1 taon. Noong una, inakala ni Saint Mother Yaoqi na kakailanganin ni Huang Xiaolong ng hindi bababa sa 10 taon ng kanyang patnubay bago siya magtagumpay sa lahat ng itinuro nito sa kanya, ngunit natuklasan niya sa pagtatapos ng 1 taon na wala na siyang maituturo kay Huang Xiaolong. Ngayon lang niya naintindihan kung gaano kagaling si Huang Xiaolong. Higit sa lahat, namangha si Saint Mother Yaoqi sa kakayahan ni Huang Xiaolong sa pagsasaulog. Ano man ito, maaalala ito ni Huang Xiaolong ng buo matapos itong basahin o marinig ng 1 beses lang. Ngayon, nakatayo sa gilid ng lawa at pinagmamasdan ang figure sa ibaba, nalaman ni Saint Mother Yaoqi na nakaramdam siya ng matinding pag-aatubili habang papalapit ang araw ng kanyang pag-akyat sa Divine World. May pagmamahal sa kanyang mga mata na nakatingin sa gwapong panlalaking mukha ni Huang Xiaolong. Lumipas ang 1 pang taon. Sa araw na ito, nang dumating si Huang Xiaolong sa bakuran ni Saint Mother Yaoqi, hinawakan niya ang kamay niya gaya ng dati habang naglalakad sila papasok sa bulwagan. Sa isang seryoso at malungkot na ekspresyon, inilagay niya sa kanyang mga kamay ang kahalili ng Yaoqi sect na token. Pinapanood si Huang Xiaolong na nakayuko habang tinatanggap niya ang token ng may paggalang, nagalinlangan si Saint Mother Yaoqi. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga labi, Xiaolong, mula ngayon, ikaw na ang bagong leader ng Yaoqi sect, sana ay magdadala ka ng kaluwalhatian sa aming sekta. Huminto siya saglit pagkatapos ay idinagdag, wala na akong maituturo sa iyo, kaya nagpa siya akong umakyat sa Divine World bukas. Nang marinig na si Saint Mother Yaoqi ay nagpa siya na umakyat kinabukasan, kapansin-pansing ng inag si Huang Xiaolong, ang lungkot ng paghihiwalay ay bumalot sa kanyang puso. Sa nakaraang taon at kalahati, kahit na sila ay master at disipulo, may mga damdaming nalampasan ang relasyon ng master-disciple. Si Huang Xiaolong ay hindi bulag sa pagmamahal na mayroon si Saint Mother Yaoqi para sa kanya. Matagal na itong tumawid sa linya ng master-disciple. Para naman kay Huang Xiaolong, isang kasinungalingan ang sabihing wala siyang nararamdaman para sa kanya. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 786. Naghahanap para sa The 100 Spirits Beast King Sealed Body. Nabalot ng matinding katahimikan ang bulwagan. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, si Saint Mother Yaoqi ay naglabas ng isang piraso ng baluti at isang itim na halberd, na nagsasabing, ito ay isang sinaunang banal na baluti na nakita ko sa nakaraan, na tinatawag na Glory of the Water God. Ipinapasa ko rin ito sa iyo. Kumalaw ang bibig ni Huang Xiaolong, ngunit walang salitang binibigkas, tahimik na tinanggap ang armor at itim na halberd. Kasunod nito, pinaalalahanan din ni Saint Mother Yaoqi si Huang Xiaolong ng maraming iba pang bagay, kabilang ang kung nasaan ang treasury ng Yaoqi sect at ang lihim na paraan para buksan ito. Makalipas ang mahigit 1 oras, pakiramdam na wala na siyang masasabi kay Huang Xiaolong, parang napapagod si Saint Mother Yaoqi habang sinabi niya, bumalik ka muna. Bukas, kapag oras na para umakyat ako, puntahan mo si Master. Nanigas si Huang Xiaolong, ngunit sumaludo siya sa katumalikod para umalis. Pinagmamasdan ang likod ni Huang Xiaolong habang siya ay umalis, may bakas ng kalungkutan sa mga mata ni Saint Mother Yaoqi.
Biglang huminto si Huang Xiaolong na nakarating na sa threshold ng pinto at tumalikod na nakaharap kay Saint Mother Yaoqi. Nang tumingin sa kanya, umiling si Huang Xiaolong. Aalis ka talaga. Huminto siya, ang ibig kong sabihin ay, maaari kang manatili ng mas matagal. Bagamat hindi tapat si Huang Xiaolong, gayunpaman, malinaw ang kanyang intensyon. Natigilan si Santa Ina, bumangon ang bula ng tuwa sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi niya agad sinagot si Huang Xiaolong, ang pag-aalinlangan at ang pagnanais na manatili ay naglaro ng tug of war sa kanyang puso. Malinaw na gustong-gusto ni Saint Mother Yaoqi na manatili, ngunit may iba siyang iniisip. Walang sinabi si Huang Xiaolong habang hinihintay niya ang desisyon ni Saint Mother Yaoqi. Parang isang araw ang lumipas na segundo. Maya-maya, huminga ng malalim si Saint Mother Yao sa loob habang humihiling, kung ang tadhana, magkikita tayong muli sa banal na mundo. Si Huang Xiaolong ay nakatayo sa pintuan ng napakatagal bago tumango ng marahan, na nagpapahiwatig na narinig niya si Saint Mother Yaoqi, pagkatapos ay tumalikod siya at umalis sa bulwagan. Kung ito ay nakatadhana, paano kung walang tadhana? Ang banal na mundo ay malawak at walang hanggan. Kung itinadhana silang magkita muli, kailan kaya iyon? Muling natahimik ang hall. Pumalik sa kanyang patio, tumalon si Huang Xiaolong at umupo sa bubong. Kahit papaano, nagpalipis siya ng gabi sa parehong lugar hanggang sa dumating ang umaga at tumungo siya sa bakuran ni Saint Mother Yaoqi. Pagdating niya, nandoon na ang 30 dagdag na kasambahay ni Saint Mother Yaoqi. Nang makitang dumating si Huang Xiaolong, tulad ng ginawa niya ng maraming beses sa nakalipas na taon at kalahati, pumunta si Saint Mother Yaoqi at hinawakan ang kamay ni Huang Xiaolong na may banayad ng ngiti sa kanyang mukha. Matapos himukin si Huang Xiaolong tungkol sa ilan sa mga bagay na nasabi na niya kahapon, tinawag niya ang lahat ng kanyang mga kasambahay sa kanyang harapan, sinabihan silang tretuhin si Huang Xiaolong tulad ng pagtrato nila sa kanya pagkatapos niyang umakyat sa Divine World. Ang mga katulong na ito ay pawang mga ulila na kinuha ni Saint Mother Yaoqi sa ilalim ng kanyang pakpak, at sa gayon, ang kanyang mga tagubilin ay sinunod ng may lubos na paggalang. Dahil alam na si Saint Mother Yaoqi ay aakyat sa banal na mundo, bawat isa sa kanila ay may mga luhang dumadaloy sa kanilang mga pisngi, paputol-putol na hikbi at iyak ang napuno sa bakuran. Pagkatapos niyang matapos ang gusto niyang sabihin, lumingon si Saint Mother Yaoqi at lumipad sa himpapawid, napyunit sa kalawakan at nawala. Isang patak ng luha ang bumagsak sa sahig mula sa itaas. Lalong lumakas ang iyak ng mga kasambahay. Si Huang Xiaolong ay nanatiling nakatayo sa kanyang kinaroroonan ng mahabang panahon. Unti-unti, tumigil sa pag-iyak ang mga katulong at inutusan sila ni Huang Xiaolong, lahat, maghiwa-hiwalay. Pinunasan ng mga kasambahay ang mga luha sa kanilang mga mukha at magalang na kinilala ang kanyang utos, na nagkalat sa iba't ibang direksyon. Makalipas ang ilang araw, ang Yaoqi Mountain ay bumalik sa kanyang pang-araw-araw na katahimikan. Inayos ni Huang Xiaolong ang kanyang emosyonal na kalagayan, pagkatapos ay nagsimulang subukang hanapin ang maalamat na Diyos ng buhay sa Great Lake World gamit ang Blood Sacrifice Law. Gayunpaman, ang resulta ay nakakabigo. Matapos masakop ang buong dakilang daigdig ng lawa, wala ni Katie na indikasyon ng pagka-Diyos ng buhay. Ngunit nakahanap siya ng maraming iba pang mga kayamanan na nakatago sa kaibuturan ng lupa at mga natatanging espasyo. Ang mga kayamanang ito ay maaaring hindi mabibili sa mata ng iba, hindi ito gaanong kapaki-pakinabang kay Huang Xiaolong. Lumipas ang isang buwan. Sa araw na ito, nagpa siya si Huang Xiaolong na umalis sa Yaoqi Mountain upang hanapin ang iba pang mga selyadong bahagi ng katawan ng 100 Spirits Beast King. Sa ngayon, wala pang 100 taon ang natitira sa High God Advancement Tournament. Bago iyon, kailangan niyang hanapin ang lahat ng natitirang bahagi ng 100 Spirits Beast King at pinuhin ang mga ito, pagkatapos ay magpatuloy upang hanapin ang White Tiger Divine Fire. Ang iba pang mga bagay ay maaaring itabi pansamantala, at kailangang maghintay hanggang sa matapos ang High God Advancement Tournament. Upang mapanalunan ang unang pwesto sa paligsahan, ang pagtaas ng kanyang lakas ay nasa tuktok ng listahan para kay Huang Xiaolong. Para naman kay Huang na,
ang Jiang family, Gude family, at ang iba pa, siya ang mag-aalaga sa kanila sa isang iglap pagkatapos ng High God Advancement Tournament. Sa oras na iyon, makakalusot na sana siya sa High God Realm, at kasama ang apat na banal na apoy sa kanyang kamay, hindi niya kailangang mag-ingat sa misteryosong dakilang Panginoon na iyon. Inutusan ni Huang Xiaolong ang lahat ng mga katulong ng Yaoqi Mountain na magtipon sa kanyang harapan, na ipinalam sa kanila na siya ay aalis ng ilang oras. Sila ay dapat na tumuon sa kanilang paglilinang sa pansamantala. Para sa kaligtasan ng Yaoqi Mountain, ito ay isang aspeto na hindi niya inaalala. Kapag ang sinaunang 7 Prism Illusion Array ay na-activate sa buong kapangyarihan nito, kahit na ang First and Second Order High God Realm Masters ay hindi makakapasok. Higit pa rito, ang mga katulong na ito ay hindi rin mahina at walang magawang mga dalaga. Ang lahat ng kanilang mga cultivations ay nasa 10th Order God Realm at higit pa, ang ilan sa kanila ay may kukumpara pa nga sa top 10 sa High God Advancement List. Matapos silang himukin tungkol sa ilang bagay, umalis si Huang Xiaolong sa Yaoqi Mountain, lumabas sa Great Lake World. Pagkatapos, lumipad siya patungo sa hilagang bahagi ng Azure Dragon Galaxy. Ayon sa anak ng Piercing Sky Beast King, si Liang Guang, ang katawan ng 100 Spirits Beast King ay nabuklod sa apat na magkakaibang ibabaw ng mundo ng apat na kalawakan. Ang isa sa kanila ay ang Dongto World, na matatagpuan sa hilaga ng Azure Dragon Galaxy. Sa pinakamabilis na paglipad ni Huang Xiaolong sa Mulberry Sword at lumipat sa iba't ibang transmission arrays, makalipas ang 3 araw, nakarating siya sa kanyang destinasyon, ang Dongto World sa dulong hilaga ng Azure Dragon Galaxy. Pinunit ang panlabas na hadlang ng Dongto World, pinasok niya ang kapaligiran nito. Mataas sa himpapawid, tinukoy ni Huang Xiaolong ang kanyang direksyon at lumipad patungo sa timog. Ayon sa kanyang kaalaman, ang katimugang lupain ay kadalasang binubuo ng mga latian, tigang na burol, at sinaunang kagubatan kung saan laganap ang mga demonyong hayop. Sa kanyang opinyon, ang isang bahagi ng katawan ng 100 Spirits Beast King ay malamang na selyado sa timog na bahagi ng Dongto World. Ang potensyal na problema ay ang makapangyarihang mga demonyong hayop na naninirahan sa loob ng primeval na kagubatan. Mas malamang kaysa sa hindi, magkakaroon ng High God Realm na mga demonyong hayop na naruroon. Higit pa rito, sa bahog ng mga burol na malapit sa mga sinaunang kagubatan na ito ay may isang tribong Cambian, na ang mga miyembro ay napakahirap patayin, at maaari silang magbuga ng lubhang nakakalason na lason. Kaya naman, sa kabila ng pagkakaroon ng Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fires bilang kanyang trump card, hindi nang ahas si Huang Xiaolong na makaakit ng anumang atensyon pagdating sa timog na bahagi ng Dongto World. Maingat niyang itinago ang kanyang presensya, lumilipad ng mababa at maingat. Lumilipad pasulong, maingat na ipinalaganap ni Huang Xiaolong ang kanyang banal na sentido, lahat ng bagay sa loob ng 10,000 li radius ay malinaw na ipinakita sa kanyang isipan. Biglang napansin ni Huang Xiaolong na ilang libong lipa sa unahan ay isang grupo ng mga demonyong master clan ng hayop na lumilipad sa gulat sa kanyang direksyon. Nakasunod sa likuran nila ang isang kakaibang hugis tao na nilalang na nababalot ng itim na balahibo, na may maitim na berdeng mga pupil. Ngunit mabagal ang galaw ng kakaibang hugis tao na halimaw na iyon, kaya ang grupo ng mga master ng demonyong clan ay madaling nalampasan ang kakaibang nilalang pagkalipas ng ilang panahon. Ang kanyang ina, napakaswerte. Bakit tayo napunta sa mga kambiyong ito? Matapos iwaksi ang pagtugis ng kakaibang nilalang, nagalit ang isa sa mga master ng Demonic Beast Clan. Ang bahagi ng katawan ng 100 Spirits Beast King na iyon ay hindi maaaring nabuklod dito. Mahigit 100 taon na kaming naghahanap kung dito talaga sa South, bakit wala kaming nakitang mga claw pagkaraan ng napakatagal na panahon. Nakatatak man ito sa Primeval Forest o Tigang na Burol, ito ang utos ng Piercing Sky Beast King. Kung hindi natin mahanap ang kinaroroonan ng nakatatak na bahagi ng katawan ng 100 Spirits Beast King, hindi na natin kailangang bumalik para makita siya. Ang isa pa ay sumigaw, ilipat ang iyong mga asno, hanapin ito. Oo, Panginoong Komandante. Lumipad muli ang grupo ng dosenang mga demonyong master ng clan, nagpatuloy sa kanilang paghahanap, nang dumaan ang isang nakabulag na liwanag ng espada.
Ang mga Panginoon ng angkan ng demonyong hayop na ito ay nagyelo sa hangin sa isang iglap bago bumagsak sa lupa mula sa mataas na hangin, ang kanilang mga ulo ay humiwalay sa kanilang mga katawan. Si Commander na lang ang natira. Sa isang segundo, nakabawi ang Commander sa kanyang pagkagulat, agad na tumalikod upang tumakas. Lumitaw ang figure ni Huang Xiaolong. Nang makitang gustong tumakas ng Demonic Beast Clan Commander, isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang nagmula sa kanyang kamay, na hinaila ang Commander papunta sa harapan ni Huang Xiaolong. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 787. The Hundred Spirits Beast King Sealed Torso. Sa harap ni Huang Xiaolong, hindi nakipagpunyagi ang Demonic Beast Clan Commander, sa halip, lumuhad siya sa hangin sa takot, nagsusumamo, Panginoon, maawa ka Ang binatang ito ay pumatay ng higit sa 100 ng mga nasasakupan niya gamit ang isang sword slash, ang antas ng lakas na ito ay hindi niya kayang labanan. Gayunpaman, habang pinagmamasdan itong demonyong Beast Clan Master na lumuluhod sa kanyang harapan, si Huang Xiaolong ay masyadong tamad na mag-aksaya ng kanyang oras, ang kanyang divine sense ay pilit na pumasok sa isip ng demonic Beast Clan Master at nagsimulang mag-soul scoring. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na ang paglilinis ng kaluluwa at casual na itinuro ni Huang Xiaolong ang noo ng lalaki, na tinapos ang kanyang buhay. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa paglipad pasulong sa Primeval Forest. Mula sa mga alaala ng Master ng Demonic Beast Clan Master, hinanap ng kanyang grupo ang bawat pulgada ng Southern Dongto World sa nakalipas na dosenang taon, maliban sa isang lugar. At iyon ang marshland sa loob ng Primeval Forest. Ang marshland na ito na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Primeval Forest ay labis na sagana sa mga makamandag na surot at insekto, at tahanan ng isang lahi ng crocodile people na mas nakakatakot kaysa sa tribong Cambian, nakakalason mula ulo hanggang paa. Ang matitigas na kaliskis na nakatikip sa kanilang mga katawan ay nagbigay ng matibay na depensa na kahit isang karaniwang divine artifact ay hindi makapinsala. Maliban doon, ang marshland ay nababalot ng isang nakakalaso na miasma, at mayroon ding napakataas na pagkakataon na naruroon ang mga labi ng mga sinaunang paghihigpit at array formation. Ayon sa mga pagtatansya ni Huang Xiaolong, dahil ang mga sakop ng Piercing Sky Beast King ay nagsusuklay sa katimugang bahagi ng Dongto World para sa selyadong bahagi ng katawan ng napakatagal ng walang tagumpay, ang natitirang locus yung ito ay malamang na ang lugar kung saan ang 100 Spirits Beast Kings. Ang katawan ay tinatakan. Siyempre, ito lamang ang unang palagay ni Huang Xiaolong. Kung ito man ay tumpak o kung hindi man ay kailangan na kumpirmahin sa pamamagitan ng blood sacrifice law. Makalipas ang halos isang oras, tumayo si Huang Xiaolong sa himpapawid sa itaas ng Primeval Forest Marshland. Pagtingin sa unahan, walang iba kundi berdeng ulap. Ang berdeng ulap na ito ay patuloy na umaanod at sama-sama sa mas maraming berdeng ulap. Mula sa malayo, ang marsh ay talagang may magandang tanawin, ngunit nahulaan na ni Huang Xiaolong na ang berdeng ulap na ito ay ang nakalalasong miasma ng latian. Higit pa rito, ito ang pinakamasamang uri ng lason, kahit na ang mga high-level na 10th Order Godrealm Masters ay mahuhulog sa kanilang kamatayan sa isang ihip lamang. Bagaman, sa kanyang True Dragon Physique, hindi natakot si Huang Xiaolong, sa ngalan ng kaligtasan ay ipinatawag pa rin niya ang Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fires. Dalawang makikinang na apoy na naglalabas ng nagyayelong asul at pulang-pula na liwanag, ang lumibot sa paligid ni Huang Xiaolong, na naging sanhi ng pagsingaw ng lahat ng berdeng ulap sa loob ng 100 zang sa paligid niya. Si Huang Xiaolong ay lumipad pababa sa berdeng ulap. Maingat siyang lumipad ng mas malalim sa latian, na nagpapanatili ng 30 metrong taas mula sa ibabaw ng tubig. Ang mga mumunting alon ay dumaloy sa ibabaw ng tubig, ngunit tahimik ang paligid. Paminsan-minsan, maririnig ang mga random na dagindong gaya ng mga demonyong hayop o nakakapanghinang paghungol ng tao. Ang mga malatao na alulong ay nagmula sa crocodile people. Maliwanag, ang mga crocodile people na ito ay nakatuklas na kay Huang Xiaolong.
Gayunpaman, si Huang Xiaolong ay hindi nag-aalala tungkol sa kanila, siya ay mas mapagbantay sa hindi sinasadyang pagkaligaw sa anumang mga nalalabing sinaunang array formations. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon siya ng unang karanasan kung gaano kakilakilabot ang mga sinaunang array formation na ito. Kung siya ay nakulong sa loob ng isa, kakailanganin ng isang bundok ng pagsisikap upang pilitin na masira ang isang butas para makatakas siya gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Nang si Huang Xiaolong ay lumilipad sa ibabaw ng isang lugar ng tubig, ang tahimik na ibabaw ng tubig sa ibaba ay biglang tumaas. Isang pares ng malalaking kurot mula sa maraming paa na insekto na kahawig ng alupihan ang umabot sa kanya, ang makamandag nitong panga ay nakabuka. Bago kumagit ang malapad nitong nakabukang makamandag na panga kay Huang Xiaolong, isang nakakapangilabot na amoy ang dumampi sa kanyang mukha. Ang kanang hintuturo ni Huang Xiaolong ay tumapik pasulong at isang nagyayelong asol na espada ang tumusok sa makamandag na insekto sa pamamagitan ng bibig nito sa isang segundo, lumabas mula sa likuran nito. Ang insektong iyon ay nagpakawala ng isang matalim na tili na nagliyab. Ito ay sinunog hanggang sa wala nang natira. Hindi nagpatinag si Huang Xiaolong, patuloy na lumipad pasulong. Mula noon, on and off, si Huang Xiaolong ay aatakihin ng mga nakatagong makamandag na bug at insekto ng latian. Medyo marami sila, ang ilan ay umabot pa sa lakas ng isang perfection stage na 10th Order God Realm. Gayunpaman, ang mga makamandag na bug at insekto na ito ay madaling nahawakan ng isang casual na galaw ni Huang Xiaolong. Sa kabutihang palad, ang lakas na kanyang inilantad sa daan habang nakikipag-usap sa kanyang makamandag na mga umaatake ay nagpapanatili sa mga crocodile people, kaya naman, dumating si Huang Xiaolong sa Marshland Center nang walang gaanong problema. Nakatayo sa himpapawid, tinusok ni Huang Xiaolong ang kanyang daliri, naglabas ng isang patak ng asensya ng dugo upang isagawa ang sakripisyo ng dugo. Pagkatapos ay ipinadala niya ang patak na ito ng asensya ng dugo ng malalim sa lupa. Ang kahangahangang enerhiya na nasa loob ng patak ng dugo ni Huang Xiaolong ay kumalat sa ilalim ng lupa, na nagpapahintulot sa kanya na malinaw na maramdaman ang sitwasyon sa ibaba ng Loti. Hindi nagtagal matapos isagawa ni Huang Xiaolong ang sakripisyo ng dugo, biglang, isang kakaibang pagbabago-bago ng enerhiya ang nagmula sa silangang bahagi ng marshland. Si Huang Xiaolong ay natigilan sandali, pagkatapos ay napuno siya ng tuwa. Ang kakaibang pagbabago ng enerhiya na ito ay eksaktong kapareho noong una niyang natagpuan ang mga braso ng 100 Spirits Beast King sa Golden Mountain World. Tila isang bahagi ng katawan ng 100 Spirits Beast King ang talagang tinatakan dito sa marshland ng primeval forest na ito. Walang pagkaantala, lumipad si Huang Xiaolong patungo sa pinagmumula ng kakaibang pagbabago-bago ng enerhiya. Ilang sandali pa, huminto siya sa hangin sa itaas mismo ng pinanggalingan ng mga pagbabagong iyon. Gamit ang tunay na immortal na essence force mula sa kanyang dantian, hinati niya ang tubig at pinasok ang lalim nito. Sa loob ng tubig, ang pinakakapansin-pansin ay ang makapal na may berdeng latian na tubig at putik. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fires na lumikha ng isang hadlang sa paligid niya, ang maputik na marshland na tubig at ang lason nito ay hindi nakarating sa loob ng 100 zang mula sa Huang Xiaolong. 1,000 zang pababa, narating ni Huang Xiaolong ang ilalim ng marshland. Pinuksan niya ang isang butas sa malambot na lupa, nagpatuloy siya ng mas malalim sa lupa para sa isa pang 2,000 zang bago maabot ang isang malayang kulay abong espasyo. Ang enerhiya sa loob ng kulay abong espasyong ito ay walang iba kundi ang demonyong Qi na pamilyar kay Huang Xiaolong. Ang daang espiritong demonyong Qi mula sa katawan ng 100 Spirits Beast King. Ngunit, ang daang espiritu ng demonyong Qi ng gray space na ito ay 2 beses na mas siksik kumpara sa gray na espasyo kung saan niya natagpuan ang mga armas noon. Ito ay lubhang nakababahala. Itong nakakatakot na daang espiritong demonyong Qi lang ang maaaring magdemonyo sa karaniwang 10th Order God Realm. Si Huang Xiaolong ay nangahas na hindi maging pabaya, maingat na lumilipad patungo sa pinanggalingan ng daang espiritong demonyong Qi. Makalipas ang halos kalahating oras, dumating si Huang Xiaolong sa harap ng isang napakalaking altar. Sa altar inilatag ang isang higanting katawan ng hayop.
Sa kabila ng pagkakahiga nito ng paalam, umabot pa rin sa 100 zang ang taas nito. Ang katawan ay hindi bababa sa 1,000 zang ang haba, lahat ay natatakpan ng ginintoang balahibo. Ang selyadong lokasyon na ito ay talagang ang sealing place ng katawan ng 100 Spirits Beast King. Hindi katakataka na ang demonyong chi ng kulay abong espasyo na ito ay masiksik kaysa sa nasa Golden Mountain World. Ang katawan ng 100 Spirits Beast King, maliban sa bahagi ng ulo, ay isa sa pinakamakapangyarihang bahagi ng katawan nito. Kahit na nabigla si Huang Xiaolong, mas nasasabik siya. Gaano kalaki ang maaaring pagbutihin ng kanyang lakas pagkatapos pinuhin ang katawan ng 100 Spirits Beast King na ito? Habang si Huang Xiaolong ay nasa sabik, ang daang espiritong demonyong chi ng kulay abong espasyo ay biglang dumagundong, umiikot at namuo upang bumuo ng isang kumpletong katawan ng 100 Spirits Beast King. Ang 100 Spirits Beast King na ito ay maraming beses na mas malakas kaysa sa nauna, talagang nalampasan ang momentum ng Mid-First Order High God Realm Master. Nagulat si Huang Xiaolong. Sa sandaling ang katawan ng 100 Spirits Beast King ay ganap na nag-condense, ibinaba nito ang malakas na braso nito kay Huang Xiaolong. Habang pinapanood ito, mabilis na tinapik ni Huang Xiaolong ang kanyang paa sa sahig at tumalon pabalik. Sabay hampas ng dalawang kamay niya pataas. Ang Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fires ay bumaril kasama ng puwersa ng palad ni Huang Xiaolong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 782. Yung tunang Perpecto Late 10th Order God Realm. Ang napakalaking puwersa mula sa malaking palad ay nasunog sa isang iglap ng makilala ang Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fires. Ang parehong banal na apoy ay tumusok patungo sa katawan ng 100 Spirits Beast King, dahilan upang manginig ito sa pagkabigla at umatras sa takot. Sa panunood nito, gama ng loob ni Huang Xiaolong. Kahit na ang 100 Spirits Beast King sa harap niya ay mas makapangyarihan kaysa sa una niyang natagpuan, malayo pa rin ito sa isang tunay na High God Realm Master, dahil wala itong Diyos. Sa palitan na iyon kanina, natukoy ni Huang Xiaolong na ang tunay na lakas ng 100 Spirits Beast King na ito ay bahagyang mas mahina kaysa sa Mid-First Order High God Realm Master. Tirichit *S. Makalipas ang ilang oras. Dahil sa gusot at hinahabol ng mga espiritu ng Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fires, ang 100 Spirits Beast King ay nagpakawala ng walang humpay na pagungol at nawala sa kulay abong espasyo. Ang natitirang kalooban ng 100 Spirits Beast King sa loob ng katawan ay sinunog ng dalawang banal na apoy. Nakahinga ng maluwag si Huang Xiaolong sa resultang ito. Sa huling labanan, nakipagtulungan siya sa Dragon Emperor Ao Tai. Sa oras na iyon, inabot sila ng ilang araw upang sirain ang natitirang kalooban ng 100 Spirits Beast King sa loob ng mga selyadong braso. Kung hindi dahil sa bagong dagdag ng Vermilion Bird Divine Fire pati na rin sa Black Tortoise Divine Fire, mahihirapan siyang sirain ng 100 Spirits Beast King sa kulay abong espasyong ito. Ngunit ngayon ito ay nawasak. Lumipad pataas si Huang Xiaolong, lumipad sa itaas ng dambuhalang altar, nakatingin pababa sa dambuhalang katawan ng napakalaking 100 Spirits Beast King na may tuwa na kumikinang sa kanyang mga mata. Ang susunod na hakbang ay ang pagpino sa malaking katawan na ito. Biglang-bigla, isang nakakagulat na demonyong chi ang lumabas mula sa katawan ng 100 Spirits Beast King, at nilamon siya sa loob. Ngunit walang bakas ng alarma sa mukha ni Huang Xiaolong, ang Black Tortoise Divine Fire ay nakapulupot sa kanyang kaliwang kamay, at sa kanyang kanan ay ang Vermilion Bird Divine. Tumakaway ang kanyang mga kamay sa paligid, ang dalawang banal na apoy ay agad na sumisingaw sa bawat huling hibla ng nakakagulat na demonyong chi. Kasabay nito, inactivate ni Huang Xiaolong ang sealing power ng altar para sumabay sa kanyang mga aksyon at paalisan ang lahat ng demonyong chi mula sa katawan ng 100 Spirits Beast King. Kahit na ang cultivation ni Huang Xiaolong ay bumuti ng malaki, tumagal ng higit sa 1 buwan para mapaalis niya ang lahat ng demonyong chi mula sa katawan. Sa kabutihang palad, si Huang Xiaolong ay may Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fires upang tulungan siya, kung hindi, kahit na makita ng ibang mga human High God Realm Masters ang bahaging ito ng katawan ng 100 Spirits Beast King ay hindi nila ito magagawang pinuhin.
Nagkaroon pa nga ng pagkakataon para sa cultivator na makaranas ng backlash mula sa demonyong Chi, na naging kakaibang halimaw na kalahating hayop kalahating tao. Matapos kumpirmahin na ang lahat ng demonyong Chi sa loob ng katawan ng 100 Spirits Beast King ay nawala, si Huang Xiaolong ay umupo ng naka-cross-legged sa himpapawid at nagsimulang magpino at sumipsip ng enerhiya sa loob nito. Kaagad, ang mga hibla ng pulang kristal na enerhiya ay damaloy mula sa katawan ng 100 Spirits Beast King sa ibaba, na tumutusok sa katawan ni Huang Xiaolong. Muling lumitaw ang diagram ng Treasure Dragon sa loob ng kanyang katawan, sakam na nilalamon ng asensya ng dugo ng 100 Spirits Beast King. Habang patuloy niyang pinipino ang Blood Essence, kakaibang naramdaman ni Huang Xiaolong ang kanyang True Dragon Physique na nagiging mas matatag bawat segundo. Nilamon din ng mga espiritu ng Black Tortoise Divine Fire at Vermilion Bird Divine Fire ang dugong umaagos mula sa ibaba. Gayunpaman, ang enerhiyang nasa loob ng dugo ng 100 Spirits Beast King ay higit pa sa maiisip ng isa, ang bawat patak ay puno ng nakababahala na dami ng enerhiya. Kahit para kay Huang Xiaolong, na ang dalawang Divine Fires, Spirits ay kumukuha ng bahagi ng Blood Essence Energy, ang maliliit na hibla ng Blood Essence na nakapasok na sa katawan ni Huang Xiaolong ay tumagas pa rin. Sa paglipas ng panahon, isang madugong ambon ang natipon sa paligid ng Huang Xiaolong sa himpapawid. Sa itaas ng pool ng dugong ambon ay lumutang ang malabong anino ng iba't ibang walang katulad na demonyong halimaw na hari. Damaloy ang oras. Tinagtagal, lumipas ang isang taon. Ang ambon ng dugo sa paligid ni Huang Xiaolong ay naging isang dagat ng dugo na may mga alon na walang katapusang lumiligid. Matagal ng panahon na ang nakalipas, si Huang Xiaolong ay lubusang nakalubog sa loob ng dagat ng dugong iyon, samantalang sa itaas nito, ang kulay dugo ng mga anino ng walang katulad na demonyong mga hari ng halimaw ay naging mas siksik. Ang bawat isa sa mga walang katulad na demonyong halimaw na hari ay isang pag-iral na tumutuligsa sa isang yugto ng pagiging perpekto sa huling 10 Order God Realm Master. Lumipas ang 3 taon. Ang kulay dugong mga figure ng mga demonyong halimaw na hari ay tumaas mula sa unang 100 hanggang higit sa 300. Pansamantala, ang mga espiritu ng Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fire ay lumipad sa ibabaw ng dagat ng dugo, na naglalabas ng matingkad na nagyayelong asul at pulang-pula na ilaw na nagpapaliwanag sa buong kulay abong espasyo. Kung ikukumpara sa 3 taon na ang nakalipas, ang dalawang espiritong ito ay na-double ang laki. Isa pang kalahating taon nang lumipas ng ang kalmadong dagat ng dugo ay biglang gumulong ng marahas at isang malaking whirlpool ang lumitaw sa gitna nito. Nang umabot sa ibabaw ang whirlpool, isa-isang sinipsip sa whirlpool ang kulay dugo ng mga demonyong halimaw na hari. Hindi nagtagal, ang lahat ng 300 plus kulay dugo na demonic beast na mga hari ay sinipsip sa whirlpool at ang dagat ng dugo ay nagsimulang lumiit sa laki hanggang sa lumitaw ang figure ni Huang Xiaolong. Nang ang huling hibla ng ambon ng dugo ay hinihigop ni Huang Xiaolong, isang mapula-pula na itim na liwanag ang lumabas mula sa kanyang katawan, na tumataas pataas. Naglabas ito ng isang malakas, nakakasuffocate na aura. Umalangaw-ngaw ang mga matunog na putok sa kulay abong espasyo. Maaaring lumabas ang nanginginig na maharlikang dragon mula sa kanyang likuran, kung saan naroon ang asul at itim na ulo ng dragon. Si Huang Xiaolong, na nakaupo doon sa nakalipas na 3.5 taon, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Isang asul at pulang-pula na liwanag ang bumaril mula sa kanyang mga mata, tumagos sa kalawakan at nagbukas ng 2 malalaking itim na butas, na naging sanhi ng magulong hindi kilalang puwersa na pumasok sa kanila. Habang bumababa si Huang Xiaolong, nang dumampi ang kanyang mga paa sa altar, ang buong altar ay nanginig at umindayog. Ang dambuhalang altar na ito na dating tinatakpan ng katawan ng 100 Spirits Beast King ay malapit ng mahati sa kalahati sa paglipag ni Huang Xiaolong dito. Kawakas, naabot ko na ang perfection stage sa huli 10th Order God Realm. Hindi napigilan ang kanyang labis na kaligayahan, sumigaw si Huang Xiaolong ng malakas. Ang kanyang hininga ay naging isang maliit na buhawi na umiikot. Perpektong yugto huli ika-10 Order God Realm. Ang pinakamataas na kaharian sa ibaba ng High God Realm. Ang susunod na hakbang ay ang pagpasok sa High God Realm.
Itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang braso, itinuro ang isang daliri sa harap. Ang espasyo sa harap niya ay agad na natusok, na katulad ng isang basang papel na tigre. Isang itim na butas ang nakaunat sa hindi malamang haba dahil sa puwersa ng kanyang daliri. Kung narito ang Phoenix Clan ancestor na si Huang Yishao, ang kanyang mga mata ay bumagsak sa sahig ng altar habang pinapanood ito, dahil kahit na siya ang sumuntok ng buong lakas, hindi pa rin ito maihahambing sa puwersa mula sa daliri ni Huang Xiaolong. Higit pa rito, ang Phoenix Clan ancestor ay isang late First Order High God Realm Master, malapit sa paglusot sa peak late First Order High God Realm. Pinagmasdan ni Huang Xiaolong ang resulta mula sa puwersa ng kanyang daliri at tumango na may kontentong ngiti. Ang puwersa mula sa kanyang daliri ay halos katumbas ng isang peak late First Order High God Realm Master. Kung idinagdag niya ang kapangyarihan mula sa Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fires, tiwala si Huang Xiaolong na kaya niyang talunin ang isang tunay na peak late First Order High God Realm Master. Pagkatapos ay bamantong hininga siya na naging sanhi ng pagdagandong ng paligid na parang kulog. Ngayon, kahit isang simpleng bugalang mula sa kanya ay malamang na may palabas ang mga pangalang iyon sa High God Advancement List hanggang sa kanilang kamatayan. Kahit si Wanlong, ang una sa listahan, ay hindi makatiis. Huminto si Huang Xiaolong at tumingin sa paligid ng altar saglit. Ngunit sa lalong madaling panahon, siya ay kumurap sa isang malabo na wala mula sa kulay abong espasyo. Pagkaraan ng isang segundo, tumayo siya sa hangin sa itaas ng marshland. Sa pagkakataong ito, hindi na itinago ni Huang Xiaolong ang kanyang presensya, lumipad ng buong bilis palabas mula sa marshland. Maraming makamandag na insekto ang akmang sasalakayin si Huang Xiaolong nang bahagya niyang ihampas ang kanyang palad pababa at ang lahat ng makamandag na nilalang sa loob ng ilang libong li radio sa latian ay sumabog sa ambon ng dugo. Makalipas ang ilang sandali, lumipad si Huang Xiaolong mula sa sinaunang kagubatan. Mula doon, bumalik siya sa Yaochi Mountain sa Great Lake World. Makalipas ang isang araw na paglalakbay, nakabalik na si Huang Xiaolong sa Yaochi Mountain. Lahat ay gaya ng dati. Matapos manatili doon ng 2 araw, nagpasya siyang bumalik sa Martial Spirit World at makita ang kanyang pamilya at si Xie Xiaofei. Mula doon, ipagpapatuloy niya ang paghahanap sa ulo at paa ng 100 Spirits Beast King. Si Huang Xiaolong ay muling umalis sa Yaochi Mountain, sa pagkakataong ito ay patungo sa Martial Spirit World. Pagkalipas ng 7 araw, lumabas ang kanyang figure mula sa transmission array ng Cloudsea Mainland. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 789. Pinatay lang ng isang tao. Sa paglabas ni Huang Xiaolong mula sa transmission array ng Cloudsea Mainland, sa himpapawid sa itaas, nakita niya ang maraming mga disipulo ng iba't ibang pamilya ng Black Tortoise Galaxy na lumilipad papasok at palabas mula sa lungsod, na nagsilang ng nostalgic na damdamin. Naalala pa niya ang eksena noong una siyang dumating sa Cloudsea Mainland. Sa oras na iyon, ang kanyang cultivation ay nasa peak lamang na late 10th Order Saint Realm. Samantalang ngayon ay isa na siyang Perfection Stage late 10th Order God Realm. Ito ay isang malaking pagkakaiba. Pumunta siya rito upang lumahok sa pagtatasa ng mga disipulo ng Black Warrior Institute, at ngayon, ang kanyang pangalan ay umalingaw sa 4 na kalawakan. Nag-isip sandali si Huang Xiaolong, pagkatapos ay dinala siya ng kanyang mga paa patungo sa Black Warrior City. Dahil siya ay dumadaan sa Cloudsea Mainland, gusto niyang bumisita sa kanyang Master Feng Yang, pati na rin ang kanyang senior apprentice brother at third apprentice sister, Liu Yun at Qi Wen. I wonder if they settled that matter. Nagtataka si Huang Xiaolong. Makalipas ang ilang sandali, narating ni Huang Xiaolong ang Black Warrior City. Sa hindi pagmamadali, dahan-dahan siyang naglakad sa mga lansangan, tinatanaw ang mataong tanawin ng lungsod. Biglang, nauna sa kalye ang mga ingay na nakikipaglaban sa maraming tao sa paligid. Medyo nagulat si Huang Xiaolong, may mga tao talaga na naglakas loob na lumaban sa loob ng Black Warrior City. Dahil napukaw ang kanyang interes, naglakad si Huang Xiaolong patungo sa kaguluhan. So wow!
Nangahas ka bang lumabag sa mga regulasyon ng Black Warrior City? Inaatake ako sa loob ng Black Warrior City. Bago makita ni Huang Xiaolong ang nangyayari, isang galit na Dagendong ang nagmula sa gitna ng kaguluhan. Haha, ni Ye Guocheng, ang mga regulasyon ng Black Warrior City. E ano ngayon? Isa na akong panloob na disipulo ng Black Warrior Institute, bukod pa rito, ang Grandmaster ko ay ang Punishmental Grand Elder ng Black Warrior Institute. Isang mayabang at mapagmataas na boses ang umalingaw sa hangin. Sa puntong ito na naglakad si Huang Xiaolong sa karamihan. Nakita niya ang isang medyo bilog na lalaki na nakasuot ng Inner Disciple robe ng Black Warrior Institute, nakatayo sa gitna, tumatawa ng todo. Hindi na kailangang magtanong, tiyak na si Zhu Huao iyon. Sa paligid ni Zhu Huao ay maraming iba pang mga panloob na disipulo ng Black Warrior Institute. Sa tapat ni Zhu Huao ay isang galit na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng asul na damit na may hawak na longsword sa kanyang kamay. Ang nakakapit na takot sa kabilang braso ng nasa katanghaliang lalaki ay isang magandang batang ginang, ngunit siya rin ay nakatitig kay Zhu Huao ng may galit. Tila ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito at ang magandang dalagang madam na iyon ay mga kasama. Ngumisi si Zhu Huao, tinitingnan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mapagkunwari na mga mata, ni Ye Guocheng, isang dekada na ang nakalipas, sinira mo ang mga plano ko noong nanalo ka sa unang pwesto. Hindi sumagi sa isip mo, tama, na mahulog ka sa mga kamay ko. Pagkatapos sabihin niyon, ang kanyang tingin ay lumipat sa magandang batang ginang, ngiting-ngiti, ito ang iyong asawa. Ang ganda talaga, di ba? Paparusahan ko siya ng personal mamaya. Parusahan siya ng personal. Kung tungkol sa kung anong uri ng parusa, anong tool ang gagamitin, paanong hindi maintindihan ng nanunood ang karamihan. Ang ilang mga panloob na disipulo ng Black Warrior Institute ay tumawa ng nakakainis na marinig ang mga salita ni Zhu Huao. Kailangan kong problemayan ang ilang junior brothers para tulungan akong makuha ang dalawang ito at ipadala sila sa pihitan ng Black Warrior Institute. Tinabi ni Zhu Huao sa ilang mga panloob na disipulo ng Black Warrior Institute sa paligid niya. Haha, masyadong magalang si Kuya Zhu. Kami ay magkakapatid sa parehong institute, natural na tutulungan namin si Brother Zhu, bukod pa rito, ito ay pagsisikap lamang na itaas ang isang daliri. Ang isa sa kanila ay panatag, na nagpapakita ng isang nakakapangiwi ng ngiti. Tumango si Zhu Huao, natuwa sa narinig niyang sagot. Zhu Huao, wala kaming ginawang krimen. Batay sa kung ano ang hinuhuli mo sa amin, itinapon kami sa piitan ng Black Warrior Institute. Tinaway ng magandang batang ginang si Zhu Huao, at dahil sa kanyang galit ay gumalaw pataas at pababa ang kanyang dibdib dahil sa kanyang gasgas na paghinga. Ngunit nagningning ang mga mata ni Zhu Huao na nakatingin sa kanya. Nakatayo sa gitna ng mga tao, nakikinig sa kanilang palitan, si Huang Xiaolong ay nagkaroon na ng magaspang na ideya kung ano ang nangyayari. Ang mga katulad na bagay ay karaniwan sa maraming ibabaw ng mundo sa maraming kalawakan. Sa anumang iba pang araw, hindi na kailangang manghimasok si Huang Xiaolong sa mga problemang ito, gayunpaman, ang Zhu Huao na ito ay labis na sinasamantala ang kanyang katayuang panloob na disipulo ng Black Warrior Institute at ang katotohanan na mayroon siyang Punishmental Grand Elder na sumusuporta sa kanya, na binabaliwala ang itim na mandirigma mga regulasyon ng lungsod sa pamamagitan ng pag-atake sa loob ng lugar ng lungsod. Dahil nalaman niya ang bagay na ito, dapat ay tumingin siya ng kaunti. Sa totoo lang, hindi kinaya ni Huang Xiaolong ang mapagmataas na mukha ni Zhu Huao. Habang ang mga panloob na disipulo ng Black Warrior Institute ay humakbang pasulong, na gustong pigilan ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na damit at ang kanyang kasama, si Huang Xiaolong ay casual na itinuro sa hangin. Ang mga panloob na disipulong iyon ay sumigaw sa sakit, hawak ang kanilang kanang kamay habang sila ay umatras sa pagkaalarma. Ang biglaang pagbabago ay bumulaga kay Zhu Huao, ni Ye Guocheng, at sa mga nakapaligid na tao. Sino te? Kung sino ang maglakas loob na makialam sa aking mga gawain, gamulong dito.
Pagkatapos ng panandaliang pagkataranta, tinitigan ni Zhu Wao ang mga tao sa nagbabantang mga mata na sumisigaw ng malakas. Dahan-dahang lumabas si Huang Xiaolong mula sa karamihan, mahinahong nagsalita, ang bagay na ito, hayaan mo na itong matapos dito. Pagkatapos ay lumingon siya sa lalaking nasa katanghaliang gulang na may asol na damit na nagsasabing, pwede na kayong umalis. Tiniyeg Wo Cheng at ang kanyang asawa ay naguguluhan at nagdududa. Galit na galit si Zhu Wao nang makitang hindi lamang sinubukan ng isang estranghero na guluhin ang kanyang mga plano, ngunit sinabi rin na dapat doon magtapos ang usapin habang hindi siya pinapansin, hinahayaan si Ye Guocheng at ang kanyang asawa na umalis. Itinuro niya ng isang daliri ang ilong ni Huang Xiaolong, ikaw busybody, ano ang sinabi mo? Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba ang malubhang kahihinatnan ng pakikialam sa aking mga bagay? Ngayon, mas mabuting tumabi ka ng masunurin, kung hindi, sisiguraduhin kung mamamatay ka ng masama sa lalong madaling panahon. Dahil hindi suot ni Huang Xiaolong ang Elder Robe ng Black Warrior Institute, hindi alam ni Zhu Wao o ng sino mang naruroon ang kanyang pagkakakilanlan. At muli, hindi makilala si Huang Xiaolong, malamang na sila ay mga panlabas na disipulo na bagong na-promote sa inner disciple status. Gayun din, si Huang Xiaolong ay bihirang lumitaw sa Black Warrior Institute sa mga nakaraang taon. Nang marinig ni Huang Xiaolong na sinabi ni Zhu Wao na sisiguraduhin niyang mamamatay siya ng malungkot, tumawa siya sa halip na magalit, kahit na ang kanyang boses ay tila hinahabi ng dugo, kung gayon, tatayo ako rito at papatayin mo ako ng malungkot. Casual na pinitik ni Huang Xiaolong ang kanyang daliri, ngunit si Zhu Wao humahagulgol na habang ginagawang arko ang kanyang katawan sa hangin. Nang bumagsak si Zhu Wao sa kalye, nakita ng mga tao ang isang butas na kasing laki ng daliri mula sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang likod. Naramdaman ng mga tao ang pagpintig ng kanilang mga puso sa kanilang mga tainga sa nakita. Karamihan sa mga tao sa karamihan ay nabigla, walang nag-iisip na ang itim na buhok na binata na ito ay magkakaroon ng lakas ng loob na suwayan si Zhu Wao. Bukod dito, ang pagsusugat sa kanya hanggang dito ay gamit lamang ang isang daliri. Ang ilang mga panloob na disipulo ng Black Warrior Institute kasama si Zhu Wao ay natakot. Nagpumigla si Zhu Wao mula sa kalye, tinitigan ng masama si Huang Xiaolong. Ang kanyang mga mata ay eskarlata na nagpapakita ng isang marahas na layuning pumatay, naglakas loob kang saktan ako. Namula ang kanyang mukha, dumadagindong, pump, tiyak na lilipulin ko ang bawat huling isa sa iyong pamilya. Ipaparip ko ang lahat ng babae bago sila patayin. Nang marinig ito, isang malamig na kislap ang kumislap sa mga mata ni Huang Xiaolong, ang kanyang mga salita ay lumabas ng mabagal, ganun ba? Walang pakialam sa sagot, itinaas ni Huang Xiaolong ang isang daliri. Sa isang iglap, ang puwersa ng kanyang daliri ay tumusok sa noo ni Zhu Wao. Ang ilang mga panloob na disipulo ng Black Warrior Institute ay nakakita ng dugong bumulwak mula sa likod ng kanyang ulo. Nanlaki at bilog ang mga mata ni Zhu Huyo sa hindi makapaniwala, hindi sumagi sa isip niya na magkakaroon ng lakas ng loob na patayin siya sa loob ng Black Warrior City. Sa pagbagsak niya, ito ang huling naisip niya. Napaatras ang mga manunood sa takot, ang iba sa kanila ay tumakbo palayo na sumisigaw. Hindi nagtagal pagkatapos mapatay si Zhu Wao sa pamamagitan ng puwersa ng daliri ni Huang Xiaolong, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may hitsura ng isang gwardya ay tumakbo sa isang restaurant sa hindi kalayuan, nalilito at natatakot. Nagpunta siya hanggang sa unang palapag ng restaurant, kung saan nakaupo sa tabi ng bintana ang isang mabait na binata na nakasuot ng dilaw na brocade na roba. Ang gwardya ay nagmamadaling nagulat, Young Master Chenny, kakilakilabot na balita, si Young Master Wao ay pinatay ng isang tao. Ano? Ibinaba ng binata na may dilaw na damit ang kanyang tasa ng alak, natulala, iniisip na baka mali ang narinig niya. Young Master Chenny, may pumatay kay Young Master Wao sa Paradise Manor Street, ngayon lang nangyari. Ulit ng nasa katanghaliang bantay. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 770. Kamukha niya si Zhu Chenyi.
Nang sa wakas ay makumpirma ng binata na nakasuot ng dilaw na hindi siya mali ang narinig, ang kanyang tingin ay naging malamig na malamig, isang nakamamatay na aura ang tumaas na parang bagyo mula sa kanyang katawan. Tanong niya, kinakagat-kagat ang bawat salita, may pumatay kay Wow. Sa Paradise Manor Street ng Black Warrior City. Ganun nga, Young Master Chenny. Naramdaman ng nakakakilabot na mamamatay tao na aura ng nakadilaw na damit na binata, ang nasa katanghaliang gulang na gwardya ay nagmadaling patunayan. Gayunpaman, tulad ng kanyang boses, ang dilaw na nakasuot na binata na nakaupo ay dahan-dahang lumabo, nawala sa kanyang paningin sa susunod na sandali. Shadow Shifting Movement. Ito ay isang discarding malapit na kahawig ng kakayahan ng Great Space Teleportation ng High God Realm Master. Ang kakayahang simula ng shadow shifting movement halos kagad ay ebidensya na malapit na siyang makapasok sa High God Realm. Marahil ay lumampas pa siya ng kalahating hakbang sa High God Realm threshold. Matapos mawala sa restaurant ang binata na nakadilaw na damit, narating na niya ang Paradise Manor Street na binanggit ng nasa katanghaliang gulang na gwardya sa susunod na hininga. Pagdating sa Paradise Manor Street, ang malamig na tingin ng binata na nakasuot ng dilaw na damit ay tumama sa mga tao, pagkatapos ay lumapit sa bangkay ni Zhou Wao na nakahandusay sa kalye. Nanginginig ang kapaligiran sa bawat hakbang niya. Isang bakas ng mga yapot na may lalim na 10 pulgada ang nababato sa mga tile ng bato sa mga lansangan habang siya ay naglalakad, at bawat isa sa mga yapot na iyon ay gininto ang kulay. Isang matinding tensyon ang bumalot sa buong kalye. Pinagmamasdan ngayon ng mga nakapaligid sa kalye ang dahan-daang papalapit na binata na nakadilaw ang damit. Bahagyang nagulat din si Huang Xiaolong nang mapanood itong binata na nakasuot ng dilaw. Sa kanyang karanasan sa paningin, masasabi niya sa isang sulyap na siya ay isang makapangyarihang eksperto. Ang kanyang lakas ay hindi mas mahina kaysa kay Jiang Hanji, na tinutuya siya sa Yaoqi Mountain. Nang marating ng binata na nakasuot ng dilaw ang bangkay ni Zhou Wao, dahan-dahan siyang yumuko. Walang makapagsabi kung ano ang iniisip ng binata sa kanyang ekspresyon. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumakad pasulong, ipinikit ang mga mata ni Zhou Wao na nakadilat. 6 na kapatid, huwag kang mag-alala, ipaghihiganti ka ni kuya. Siya ay magiging 1,000 beses na mas miserable kaysa sa iyo. Marahan na bamulong ang binata na nakasuot ng dilaw, ngunit malinaw na parang isang bagyo ang sumabog mula sa kanyang katawan na parang isang unos ang nakasusuklam na layunin ng pagpatay. Dahan-dahan siyang tumayo at nabaling ang kanyang tingin kay Huang Xiaolong, walang ekspresyon habang sinasabi niya, ikaw ang pumatay sa pang-anim kong kapatid. Tama. Si Huang Xiaolong ay kasing walang ekspresyon. Nanliit ang mga mata ng binata na nakasuot ng dilaw, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Huang Xiaolong. Ngunit mabilis na bumalik ang kanyang kalmadong-kalmado, paano mo gustong mamatay? Bagamat katamtaman ng tono ng boses ng binata na nakasuot ng dilaw, ito ay nagpapakita ng dominasyon at kumpiyansa. Ang uri ng malupit na kumpiyansa na nakita ang kanyang sarili bilang isang pag-iral na maaaring ganap na lapidin si Huang Xiaolong. At muli, ang lakas ng binata na nakasuot ng dilaw ay talagang nagbigay inspirasyon sa gayong pagtitiwala. Gayunpaman, umiling si Huang Xiaolong, mabuti ang kalooban ko, kaya ayaw kong patayin ka. Ngunit iyon ay kung magsisiksikin ka ngayon. Scram! Nanigas ang binata na nakasuot ng dilaw na damit. Sa sumunod na segundo, natawa siya sa galit. Ito ang unang beses niyang narinig na may nagsasabi sa kanya na scram. Good mood. Ayaw mo ba akong patayin? Kamukha ni Zhou Chenny ang batang lalaking iyon na nakasuot ng dilaw na damit. Tama, siya si Zhou Chenny. Ang henyo ng pamilya Zhou, si Zhou Chenny, ang ikatlong rango sa High God Advancement List. Nabalitaan ko na ilang taon na ang nakalilipas na sinubukan niyang mag-breakthrough sa High God Realm. Nabigo siya, ngunit hindi nawala ang kanyang buhay. Bagamat nabigo siya, mas malakas pa rin siya kaysa dati. Sa puntong ito, nakilala ng ilang tao sa gitna ng mga nanonood ang binata na nakasuot ng dilaw, nagulat na bulalas. Nang marinig ang mga tinig mula sa karamihan, muling tumingin si Huang Xiaolong sa lalaking nasa harapan niya. Zhou Chenyi.
Ibig sabihin, itong binata na nakasuot ng dilaw ay ang kapareha sa kasal na pinili ng Chi family ancestor at patriarch para sa kanyang third apprentice sister na si Chi Wen. Hindi lang niya inaasahan na si Zhu Wao ang magiging nakababatang kapatid ni Zhu Chenyi. Mukhang si Zhu Wao ay isa ring pangunahing disipulo ng Zhu family. Kahit na alam niya ang pagkakakilanlan ni Zhu Wao bago siya patayin, hindi ito magkakaroon ng pagkakaiba. Siya ay nangahas na patayin si Lu Kong sa Yaoqi Mountain Battle Stage sa harap mismo ng mga mata ng Asher Dragon Institute Principal, kaya ano ang Zhu Wao? Biglang itinaas ni Zhu Chenyi ang kanyang palad, tinamaan si Huang Xiaolong. Ang lakas ng palad niya ay walang tunog at mahina na parang walang lakas o puwersa sa pag-ataking iyon, ngunit ramdam ng karamihan ang kamangha-manghang puwersa na nakapaloob sa hampas ng palad. Habang pinapanood ang pagbagsak ng palad ni Zhu Chenyi, si Huang Xiaolong ay nakatayo roon, kalmado at walang pakialam. Hindi man lang siya naghanda upang kontrahin, hinayaan ang pag-atake ni Zhu Chenyi na bumagsak ng hindi lumalaban. Nang ang hampas ng palad ni Zhu Chenyi ay malapit ng dumapo sa katawan ni Huang Xiaolong, tila nakatagpo ito ng isang hadlang, huminto sa himpapawid ng isang segundo bago nawala sa anticlimactic na paraan. Ang mga tao ay natulala. Si Zhu Chenyi ay higit pa, ang kanyang orihinal na kumpiyansa na ekspresyon ay pumutok sa hindi makapaniwala. Nawala ang kanyang dominanteng aura na nag-iwan lamang ng takot sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Ang hampas ng palad na iyon ay isa lamang sa mga sikretong sining na masigasig niyang sinasanay, ang Impermanence Divine Palm. Ang Impermanence Divine Palm na ito ay umatake ng walang tunog o puwersa, ngunit sa katunayan, naglalaman ito ng napakaraming mapanirang kapangyarihan. Pagamat hindi ginamit ni Zhu Chenyi ang kanyang buong lakas sa pag-ataking iyon, sapat na iyon para basagin ang isang malaking bundok. Gayunpaman, madali itong natunaw ni Huang Xiaolong. Hindi ginalaw ni Huang Xiaolong ang isang daliri. Ang kanyang masiglang chi barrier ay lumayo na sa kanyang Impermanence Divine Palm Force. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na si Huang Xiaolong ay talagang may lakas na maihahambing sa nangungunang tatlo ng High God Advancement List. Tanging si Wanlong at dalawa pang tao ang may kakayahan nito. Sa oras na ito, ang kalye ay nag-vibrate sa ilalim ng mabibigat at nagmamadaling mga yabag na nagmamadali patungo sa Paradise Manor Street. Sa wakas ay dumating sa pinangyarihan ang mga nagpapatrulyang disipulo ng Black Warrior City at enforcer ng mga disipulo. Huang Xiaolong. Pagdating, isa sa mga enforcer disciples na nakasuot ng Black Warrior Institute Elite Disciple Robe ay sumigaw sa mataas na boses. Lumingon si Huang Xiaolong, medyo nagulat. Ang binatang ito ay isa sa mga elite na disipulo ng Black Warrior Institute, isang dating miyembro ng tinatawag na All Dragons League, na tinatawag na Zheng Leng. Sa paraan ng pagsasalita, sina Huang Xiaolong at Zheng Leng ay matandang magkakilala. Sa taong iyon, si Jiang Yu at ang mga miyembro ng All Dragons League ay mga batikang manggugulo para sa Golden Dragon Peak. Hindi rin nakalimutan ni Huang Xiaolong ang kanyang espesyal na pagtrato para sa anim na mahusay na enforcer ng All Dragons League sa kanilang mas mababang bahagi. Nang marinig ang sigaw ni Zheng Leng, ang mga tao, pati na rin si Zhu Chenyi, lahat ay nagpakita ng pagkagulat at pangamba. Huang Xiaolong. Ang personal na disipulo ng Black Warrior Institute Principal, si Huang Xiaolong. Ang kasalukuyang numero 1 sa High God Advancement List, si Huang Xiaolong. Ang apat na sulok ng kalye ay gumalaw. Halos isang dekada na ang lumipas mula noong yugto ng labanan sa Yaoqi Mountain. Noong taong iyon, pinatay ni Huang Xiaolong si Lu Kong, ang pangatlong rango sa High God Advancement List, gamit ang isang palad, at kumalat ang balita sa apat na galaksi sa pamamagitan ng bibig mula sa iba't ibang mga ninuno at patriarch ng pamilya na dumalo sa piging ng pagdiriwang. Kahuling 10 taon, ang katanyagan ni Huang Xiaolong sa pagmamalabas ay masasabing higit pa sa kanyang master Feng Yang. Ang pinakatinalakay na paksa sa mga kilalang pamilya, sekta, at puwersa sa mga nakaraang taon ay hindi nalalayo sa pangalan ni Huang Xiaolong.
Hindi pinansin ng mga titig na nakatutok sa kanya, itinuro ni Huang Xiaolong ang bangkay ni Zhou Wao habang kinakausap si Zheng Leng. Inabuso ng taong ito ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang panloob na disipulo ng Black Warrior Institute. Pinaliwala niya ang mga patakaran ng Institute na pinsala ang iba sa loob ng Black Warrior City, hinamon ng kanyang mga nakatataas, hindi ako iginagalang, at pinatay ko. Ang usaping ito, hawakan ito ng naaayon. Halos hindi na nakabawi si Zheng Leng, mukhang naguguluhan pa rin ng mabilis niyang tanggapin ang mga salita ni Huang Xiaolong. Natapos na ang gusto niyang sabihin, sumulyap si Huang Xiaolong kay Zhou Chenyi mula sa gilid ng kanyang mata at umalis sa isang kisap mata. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.